Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1261. Mabilis na hinawakan ni Talon at Bolgan si Zar at sinenyasan itong hawakan ang kanyang dila. Masasabi nila na si Windsor Campbell ay sabik na patunayan ang kanyang sarili. Hindi siya handang mamuhay sa anino ng kanyang hinalinhan sa kabuuan ng kanyang panunungkulan. Tumikim si Zar. Bueno, ang paggawa ng isang hakbang ay hindi imposible, ngunit, napatigil siya at tumigil sandali. Pero ano? Tanong ni Windsor. God of War, dapat mong iharap ang iyong hamon sa The Calamity bilang isang sibilyan. Don't drag any particular stance into this, mungkahi ni Zar na may bahid ng pag-aalinlangan. Well, baka gumana talaga. Ang pinakamahalagang bagay ay talunin ko ang The Calamity at mapagtagumpayan ang lahat. Upang masiguro ang aking tagumpay, ako ay pupunta sa pag-iisa pansamantala. Sabi ni Windsor na isagawa ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na itinuro sa kanya ni Samson. Kung matagumpay ang aking pagsasanay, hamanin ko ang The Calamity. Ang aking mga pagkakataon na magtagumpay ay magiging mas mataas din. Maaaring si Windsor Campbell ay may marangal na katauhan, ngunit hindi pa niya nahaharap ang isang tunay na kalaban. Para sa kadahilanang iyon, palagi siyang nagkakamali sa pag-aakala na walang ibang mga eksperto sa mundo. Ang gayong mga pag-iisip ay naging kampante sa kanya. Dahil dito, ang pagiging mailap ni Samson ay napakahusay na ang balita ng kanyang pagkamatay ay hindi naabot sa pandinig ni Windsor. Wala siyang paraan para malaman ang lahat. Bumalik sa Northampton, nakatanggap lang ng mga salita sina Zoe at Emma Jones mula kay Levi sa telepono. Nanay, sabi ni Levi, babalik siya, excited na sabi ni Zoe. Sa lahat ng ito, ang mga bagay ay naging normal, nobela. Wala ring dumating para sa ulo ni Forlivia, ngunit kinailangan ni Zoe na panatilihin ang charade. Inakala ng lahat na patay na si Levi, kaya kailangan nilang gampanan ang bahagi ng nagdadalamhating pamilya. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mga estranghero na dumating upang magtanong tungkol sa impormasyon tungkol sa mga kalagayan ng pagkamatay ni Levi. Kaya naman, kinailangan nilang maglaro ng ligtas. Noong panahong iyon, marami na ring kontrabida ang ipinakita. Hindi pa katagal, ang angkan ng garrison sa Oakland City ay tinutuya. Ang mga Lopez at ang pamilyang itim, sa kabilang banda, ay naniniwala na si Levi ay pinatay hanggang sa mamatay ng angkan ng garrison. Kasabay ng katotohanang pinutol ni Dale Lehman ang ugnayan kay Zoe, ang mga Lopez at ang pamilyang itim ay nagtulak kay Zoe na makahanap ng isang tagapagtaguyod. Ito ay para sa kanyang pinakamahusay na interes, o kaya inaangkin nila, na siya ay nakahanap ng isang makapangyarihang bagong asawa. Sa ganoong paraan, masisiguro niya ang kanyang ari-arian at kayamanan. Gayunpaman, ang pamilya Lopez at Black ay hindi ganap na nagkamali sa kanila. Dahil nawalan din siya ng suporta ng Lehman Group, maraming tagalabas ang tumitingin sa Morris Group ng may malaking interes. Si Zoe at ang iba ay dahan-daang itinutulak sa bingit ng panganib. Mahihirapan siyang kumapit sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, si Levi Garrison ay bumabalik sa Erodia. Ang entourage na sumunod sa kanya ay naglalaman ng kabuoang 357 burial urns. Kabilang sa mga ito ang mga labi ng Hades, na nakabalot sa isang hiwalay na sheet. Total, taga-El Nation siya, and they deserve closure as well. Nagpasya si Levi na ayusin muna ang mga bagay ng kanyang mga kasama kay Erodia bago ibalik ang labi ni Hades sa El Nation para sa kanyang paglilibing. Nauna rito, nagsagawa ng libing si Levi sa isang hindi pinangalanang bahay malapit sa Northgale at ipinakremate doon ang mga labi ng lahat ng mga biktima. Lahat ng mga inosenteng buhay na ito. Nakakalungkot na tanawin. Mga kasama, nasa unahan ang ating tinubo ang bayan. Sa wakas, naiuwi na rin kita. Sigaw ni Levi, sa sandaling nakita niya ang pamilyar na tanawin ni Erodia. Kung hindi dahil sa grupong ito ng magaspang na lalaki, malamang na hindi na siya buhay. Binigyan nila siya ng pagkakataong muling ipanganak. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na malakas upang ipaghiganti ang kanyang mga kasama. Wala sa mga salarin ang nararapat na makalabas ng buhay. Nang malapit na sila sa mga hangganan ni Erodia, bumaba si Levi sa sasakyan. Hawak ang urn ni Jonah sa kanyang mga kamay, naglakad siya papunta sa lupang Erudian. Sumunod naman ang iba sa kanyang team.
Si Levi ay nagpapatupad ng halos parangal na posible upang maiuwi ang kanyang mga nahulog na kasamahan. Sa split second na naganap, halo-halong damdamin si Levi tungkol sa kanyang misyon. Siya ay lubos na hinalinhan na maaari niyang iuwi ang mga ito at isama sila sa kanilang sariling lupa. Hindi niya sila maaaring palakihin upang maging martir o makabayan, ngunit maaari niyang itayo ang isang libingan o isang monumento man lang. Ang kanyang kaligayahan ay panandalian, gayunpaman. Lumapit si West Skylord kay Levi na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Guro, dumating ako na may dalang masamang balita. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1262. Magsalita ka. Sandaling nag-alinlangan si West Skylord bago sumagot, naglabas na ng ban. Ang lahat ng mga sementeryo ay hindi limitado sa mga tulad ni G. Jonah Garrison at iba pang mga tao. Kalimutan ang tungkol sa paggawa sa kanila ng isang libingan, hindi mo man lang sila mapapahinga. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang piraso, naramdaman ni West Skylord ang lamig na tumusok sa kanyang gulugad. She subconsciously umatras ng 2 hakbang at hinintay na sumagot si Levi. Sa madaling salita, karapat-dapat lang silang ilibing sa kanila. Tanong ni Levi. Oo, parang ganon. Kumalat ang mga alingawngaw na sinasabing si G. Jonah Garrison at ang 300 o higit pang mga lalaki ay mga taksil. Ang mga traidor ay hindi maaaring ilibing kay Erudia dahil hindi nila nararapat ang karangalang iyon. Sinasabi rin nila na ang kanilang pagkamatay ay karapat-dapat, sabi ni West Skylord na nanginginig. Walang sino man ang dapat na nagpoprotekta sa pangunahing salarin, sa simula. Tense ang hangin sa paligid nila. Naramdaman ng lahat na nanggagalaiti si Levi. Kinailangan nilang tiisin ang gayong kalunos-lunos at kahabag-habag na kamatayan. Higit pa riyan, bawal man lang silang ilibing sa sariling bayan. Hindi ba sila dapat parangalan? Nobela. Kung hindi niya magagawa iyon para sa kanyang mga nahulog na kasama, paano niya nahaharap ang kanilang mga kaluluwa? Wala akong pakialam kung sino man ang humahadlang sa akin. Ang aking mga kasama at mga kapatid, kailangan nila ng tahanan. Itatayo ko sila ng isang monumento at gagawin ang mga seremonya ng libing na nararapat sa kanila. Pagharap sa iba pa niyang club, naglabas si Levi ng mga bagong utos sa mahinang ungol. Ang bago nating destinasyon Northway City, Green Hills Cemetery. Dapat nating tiyakin na lahat ng 356 na kasamahan ko ay nakailibing ng maayos. Ang buong entourage ay nagpindot sa malapit sa lungsod sa Hilaga, Northway. Nais ni Levi na ilibing ang kanyang mga kasama doon. Tinulak ng North Skylord ang West Skylord at nagtanong, sino ang nagpapataw ng pagbabawal? Ang angkan ng garrison ng lungsod ng Oakland, bulong ng West Skylord. Wala siyang lakas ng loob na ihayag ang impormasyong iyon kay Levi kanina. Huminga ng malalim si North Skylord. Ang dami niyang nahulaan. Tanging ang pinakamakapangyarihang pamilya kay Erudia ang may ganoong uri ng pag-abot. Ang totoo, ang angkan ni Garrison ay naglalaro ng apoy. Babarilan nila ang kanilang sarili sa paa sa puntong ito. Bilang mga taong nakakaranas kay Levi ngayon, dama nila ang kalungkutan na nadama ni Levi sa pagkamatay ni Jonas. Sa katunayan, sinisisi niya ang sarili niya. Dahil hindi niya mailigtas si Jonas mula sa kanyang pagkamatay, nadama ni Levi na ang tanging bayad sala na maibibigay niya ay ang pagtatayo sa kanya ng isang libingan. Tulungan ng Diyos ang sino mang humadlang sa kanyang daan. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na paliparan sa gilid ng Erudia. Hinawakan ni Levi at ng kanyang mga kahon ang mga kahon na naglalaman ng mga urn at maingat na inilipat ang mga ito habang naglalakad. Ang susunod na flight ay papunta sa Northway City na walang maraming pasaherong sakay. Pagkatapos ay nagpasya si Levi na bilhin ang lahat ng bakanteng upuan. Ito ang pinakamaliit na magagawa niya at ang pinakamagalang, sa kanyang opinyon. Hindi niya matiis na tingnan ang mga urn. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng pag-aakalang maraming upuan. Walang pagnanais si Levi na magdulot ng anumang abala sa iba. Bukod dito, ang mga kahon ay maingat na nakabalot, kaya walang makapagsasabi kung ano ang nilalaman nito. Maya-maya lang, isang party ng 3 babae at 2 lalaki ang pumunta sa counter. Ang mga babae ay mukhang maganda, at ang mga lalaki ay medyo maganda. Ang batang babae na nakatayo sa harap ng grupo ay partikular na nakakamangha.
Siya ay may maliit at makinis na mukha, hindi hihigit sa kanyang palad. Ang kanyang balat ay nakakaakit, nakapagpapaalaala sa hindi pinutol na jade. Nakasuot siya ng blouse at isang pares ng hot pants, na tumambad sa kanyang mahaba at balingkinitan na binti. Kaakit-akit ang kanyang maputi at creamy na balat. Medyo bata rin ang mukha ng dalaga. Dahil sa pagiging bata niya, malamang na estudyante pa siya. Sa isang sulyap, masasabi ng sino man na siya ang campus belle. Bahagyang kumunot ang noo ni Sophie Liman na binigyan ng masamang tingin ang boarding pass. Bakit late ka na bumili ng tiket, Harris? Ngayon kailangan nating lumipad sa klase ng ekonomiya. Binibigkas niya ang mga salitang clase ng ekonomiya, na may pag-ibig. Sumagot ang katabi niya, kasalanan ko. Titingnan ko kung may upgrade ko tayo. Kagagaling lang ng grupo ng 5 mula sa summer vacation nila sa North. Kinuha ni Harris Lopez ang kanyang boarding pass at naglakad papunta kay Levi, na papasok sa unang klase. Hoy ikaw, magpalat tayo ng upuan. Babayaran ko ang pagkakaiba at bibigyan kita ng isa pang 5,000 para sa iyo. Gulo. Si Harris Lopez ay maaaring maging masyadong demanding kapag kailangan niya. Hindi na nag-abalang tumangala si Levi at binigyan si Harris ng isang matatag na hindi. 10,000 kung gayon. Galit na sabi ni Harris. Hindi. Paano kung 50,000? Nagtanong muli si Harris, sa pamamagitan ng gritted ngipin. Sabi ko, hindi. Sapat na ito para mawala na rin ang galit ni Sophie Liman. Hoy, anong ibig sabihin nito? Hindi ka man lang tumitingin sa amin kapag kausap ka namin. Napakabastos mo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1263. Nginitian din ng ibang kaklase sa grupo si Levi. Eksakto. Sino ka sa tingin mo, nagpapanggap na mayaman? Ang tiket na ito ay hindi lamang ng 1,000. Ano ba, kahit ang aking pagkain ay mas mahal kaysa sa iyong katangahan na tiket. At tingnan mo ang murang She Asterisk T mo. Mga designer label pa ba ang mga iyon? I'm guessing wala kang masyadong pera kung tutuusin. Bakit ka bumili ng first class ticket kung wala kang maipapakita? Nagpa siya ang North Skylord na pumasok bago ito lumala. Go away. Malamig niyang sabi. Nakita niyang galit na si Levi. Mabuti. Iniwan sila ni Sophie Liman na tulala. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi pa kami nakakalipad ng economic class dati. Bulalas ni Sophie. Hindi nagtagal, napansin niya ang lahat ng bakanteng upuan sa first class cabin. Walang sakay na pasahero, ngunit ang mga upuan ay okupado ng mga bagay. Nakuha ni Harris Lopez ang atensyon ng flight attendant. Iminuwestra ang mga bakanteng upuan, tinanong niya, walang nakaupo doon, tama ba? Nobela. Oo pero, bago pa makapagpaliwanag ang flight attendant, sinipa ni Harris ang mga kahon na nakatali sa mga upuan. Sige, bigyan mo lang kami ng mga upuan na ito. Aayusin natin ang mga hindi pagkakaunawaan pagkatapos nating makarating. Si Harris Lopez ang panganay na anak ng pinakakilalang pamilya ng Northway City. Dahil dito, palagi siyang nagmamalabis at walang konsiderasyon pagdating sa paghawak ng ilang sitwasyon. Lalo na ngayon, ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ni Sophie Liman. Uupo na sana sila nang mapansin nila ang kanilang mga pare ng mata na nanlilisik sa kanila. Agad silang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod, ngunit nagpasya silang magpatuloy sa malamig na digmaan. Sina Levi, North Skylord, at West Skylord ay tumingin sa kanila ng may paghamak. Ibalik ang mga gamit sa upuan, at titingin ako sa ibang direksyon, malamig na sabi ni Levi. Oo, itong mga gamit na ito ay pag-aari nitong Ginoo dito. Binili niya ang first class cabin. Nagmamadaling pumasok ang stewardess para ipaliwanag ang sitwasyon. Ano, binili ba niya ang mga upuang ito para maglagay ng basura sa kanila? Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng mga kahon na ito? Ibinigay ni Harris Lopez ang kahon ng panibagong sipa, sa pagkakataong ito ay sapat na ang lakas para maabala ang mga takip. Biglang, isang malalim na nakakatakot na lamig ang bumalot sa hangin. Agad na natigilan sina Harris, Sophie at iba pang mga bata. Ang ginaw ay kakilakilabot, at mayroong isang bagay na medyo nakamamatay tungkol dito. Parang may gustong mamatay sa kanila. Naabot ng North Skylord ang limitasyon ng kanyang pasensya.
Sa isang marahas na pag-igting, binuhat ng North Skylord si Harris Lopez sa batok at inihampas siya sa lupa. Bang! Naipit si Harris sa lupa, hindi makagalaw. Malamig ang hanging nalanghap niya at medyo nahihirapan siyang huminga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sumigaw si Sophie, bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Ang mga flight attendant ay nag-aalalang pinanood ang pangyayari. Oo, pakiusap, bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Agad namang pinakawalan ni North Skylord si Harris matapos niyang marinig ang utos ni Levi. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Levi ang slide na ito. Ibalik ang mga gamit sa kanilang mga upuan. Humingi ng paumanhin, at tatawagan namin ito sa isang araw. Habang sinasabi niya ito, hindi mawala ang kanyang mga mata sa titig ni Harris. Itinuro ni Sophie Liman si Levi at napabulalas, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ikaw ang gumawa ng karahasan, at gusto mo kaming humingi ng tawad. Paano ito lohikal? Si Sophie Liman ang ipinagmamalaki ng pamilya Liman, isa pang maimpluwensyang grupo sa Northway City. Hindi siya nanggaling sa common stock. Para sa kadahilanang ito, hindi siya natakot kahit kaunti pagdating sa mga paghaharap na tulad nito. So anong mga pagkakamali ko? Sabihin mo sa akin, sabi ni Levi. Binili mo ang first class na cabin, ngunit ginagamit mo ito upang itago ang mga dumi sa mga upuan. Ang mga upuan ay para sa mga tao, hindi bagahe. At saka, bakit hindi mo ma-check-in ang mga iyon? Pinahirapan ninyo ang mga taong nangyari ng mga upuang iyon. Sigaw ni Sophie. Oo, ang mga upuan na iyon ay para sa mga pasahero, hindi bagahe. Bakit ayaw mo kaming umupo dyan? Ilang iba pa ang nagpasya na sumali sa emosyonal na blackmail. Ngumisi si Levi at sinabing, dahil ginastos ko ang pera ko sa mga upuang ito, hindi sa iyo. Kaya napagdesisyonan ko kung ano ang ilalagay ko sa aking mga upuan. It's none of your Epstein business. Natigilan si Sophie dahil sa pangungulit ni Levi. Paano kung ipilit kong umupo dito? Galit na tanong ni Harris. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1264. Sige, subukan mo. Babaliin ko ang mga paa mo kapag ginawa mo. Eitangal North Skylord. Daldal ni Harris ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Takot na takot pa rin siya matapos ang unang encounter niya kay North Skylord. Ngayon, bumalik na kayo sa sarili ninyo mga upuan at kumilos kayo. Isinasaalang-alang na kayo ay mga bata, hahayaan ko itong mag-slide. Kung hindi, babaliin ko talaga ang mga paa mo. Sigaw ng North Skylord. Ang lahat ay natakot sa pagpapasakop. Isa-isa silang umatras ng dahan-dahan. Maaaring nagmula sila sa mga kilalang sambahayan, ngunit nang walang bodyguard sa paligid, walang sinumang nang ahas na kumilos ng masyadong padalos-dalos. Gayunpaman, bago umalis sa first class cabin, kumuha si Harris ng ilang larawan ni Levi. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na tanong ni North Skylord. Nagsasawa na talaga siya sa kalokohan nila. Well, di ba all high and mighty ang acting mo kanina? Bakit hindi ka maghintay ng ilang sandali pagkatapos nating mapunta? Hihintayin kita sa Riverville. Banta ni Harris. Ang Riverville ay si Harris, at tiyak na hindi niya hahayaang dumausdas ang isyo. Not after kung paano nila pinahiya sa harap ni Sophie. So, ano ito? Epstein dare you to push a finger on me in Riverville. Ninisyan muli ni Harris. Ayon sa gusto mo, medyo nagulat si North Skylord. Hindi niya inaasahan na papayag si Levi dito. Nangangahulugan lamang ito na labis na galit si Levi. Kung gayon tapos ka na. Bulas ni Harris habang mayabang na naglalakad papunta sa economy class cabin. Bago lumipad ang eroplano, mabilis niyang ipinadala ang mga litrato sa mayordomo. Ang isang background check sa mga taong ito ay kinakailangan. Maaaring ang saya ng isang makapangyarihang pamilya si Harris Lopez, ngunit malinaw ang kanyang pag-iisip pagdating sa mga ganitong bagay. Bago siya pumili ng tamang laban, palagi siyang magpapatakbo ng background check upang maiwasan ang anumang gulo. Hindi nagtagal sumagot ang mayordoma. Ang mga individual na ito ay mga ordinaryong tao lamang na walang kilalang background o lahi. Ngunit iyon ay hindi totoo sa lahat. Ang pagkakakilanlan ni Levi ay sadyang ginawang malabo, kasama ang iba pang miyembro ng kanyang club.
Ang anumang mga paghahanap na ginawa sa mga database ay magiging blanko. Masayang tiningnan ni Harris ang sagot. So grupo sila ng mga nobodies kung tutuusin. Mababaliw kayong lahat kapag lumapag ang eroplanong ito, nobela. Kailangan silang turuan ng leksyon para sa pagiging hindi makatwiran. Sabi ni Sophie na may halong pagtataka. Akala niya ay wala siyang ginawang masama at si Levi ang may kasalanan. Si Sophie ay nanatiling masaya na walang kamalayan sa katotohanan na ang kanyang ginawa ay emosyonal na pang-blackmail. Maaaring gawin ni Levi Garrison ang anumang gusto niya sa perang ginastos niya. Walang makapagsabi ng kahit ano. Talaga, na-notify ko na ang pamilya. Naghihintay na ngayon ang mga bodyguard ko sa labas ng airport. Mas mabuting maghanda ang tatlo. Masiglang sagot ni Harris. Tiningnan ni Sophie si Harris nang may pagsang-ayon, na ikinatuwa rin niya. Humigit kumulang 1 oras at kalahating biyahe patungo sa lungsod. Ligtas silang nakarating sa airport ng Riverville. Bumaba si Levi at ang kanyang partido sa eroplano, mga kahon ng mga urn sa hila. Kaagad pagkalabas nila ng airport, hinarang sila ni Harris Lopez. Iniisip mo bang tumakas? Huwag mo nang isipin iyon. Baka sa mukha ni Harris ang pangit na pagngisi. Paalisin mo sila, utos ni Harris. Ilang dosenang sasakyan ang huminto sa bangkita, at ilang daang matipunong lalaki ang sumugod sa sasakyan. Hindi nagtagal, napalibutan si Levi at ang kanyang pangkat. Ang mga lalaki ay mga bodyguard na pinagtatrabahuhan ng pamilya Lopez, mga individual na may kakayahan na marunong makipaglaban kung kinakailangan. Kilala mo ba kung sino ang pinaglalaroan mo? Ako si Harris Lopez, ang panganay na anak ng pamilya Lopez sa Riverville. Ito ang kabayaran para sa nangyari kanina. Ngayong ligtas nang nakabalik si Harris sa kanyang sariling domain, kaya niyang maging mas cocky. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan, hindi niya kailangang magsagawa ng anumang bagay. Sino ang nang-ahas na akitin ang batang si Mr. Lopez? Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng bodyguards. May death wish ka ba? Ang takot ng mga tao ay mabilis na tumakbo palayo, hindi nagnanais na masangkot sa isang gulo na tulad nito. May naisip si Sophie pansamantala. Huwag masyadong mabigat ang kamay, babala niya. Baka hindi mo sinasadyang makapatay ng tao. Ngumiti si Harris at sumagot, huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Babaliin ko na lang ang mga paa nila, para lang turuan sila ng leksyon. Lumuhad ka at magkaawa, baka sakaling, pag-isipan kong patawarin ka ngayon lang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1265. Napatingin sa kanila si Harris na may pagtataka sa mukha. How dare they disrespect me? Humihingi sila ng kamatayan. Sigaw ni Sophie, medyo maawin ako. Humingi ka lang ng tawad, at hahayaan ko na ang bagay na ito. Nakaramdam siya ng conflict. Hindi ako nagkakamali. Si Levi ang may kasalanan. At hindi niya maiwasang mapaisip dito. Tumanggaw si Harris at nginisyan, tama. Humingi ka ng tawad, at ililigtas ko ang iyong buhay. Wala tayong ginawang mali, bakit tayo pa? Ganting tanong ni Levi sa kanila. Anong biro? Lahat sila ay kumikilos na mataas at makapangyarihan dahil sila ay may kapangyarihan. Kung nasa ibang bansa tayo, baka matagal na silang patay. Ngunit sila ay mga erudian. Kaya naman, pumikit ako sa mga bastos nilang pananalita. Gayunpaman, ang kanyang tanong ay ikinagalit ni Harris. Tinatanggihan mo ba ang isang toast para lang uminom ng forfeit ngayon? Kasunod niyan, galit na nagbabala si Sophie. Sa huling pagkakataon tatanungin ko kayo. Humingi ng tawad. Or else, huwag mo akong sisihin na hindi ako naawa mamaya. Sa kanyang pananaw, binibigyan niya sila ng pagkakataon. Kung humingi sila ng tawad, matatapos ang lahat ng ito. At walang mangyayari. Humingi ng paumanhin, at sila ay aalis ng ligtas. Pero kung hindi nila na-appreciate ang kabaitan ko, wala na akong magagawa. Dapat hayaan ko na lang silang turuan ni Harris ng leksyon. Ngumisi si Levi. Humingi ng tawad. Hindi pwede. Kayo na ang luluhod at magmamakaawa para sa inyong buhay. Nang marinig iyon, nagalit si Harris, at sumigaw siya, ano? Kami, nakaluhod. Mangarap pa. Si Sophie at ang kanyang mga kaklase ay nahirapang paniwalaan. Sila ang nasa panganib ngayon, hindi tayo. Kaya bakit tayo dapat humingi ng tawad?
Ito ay lubos na nagpagalit kay Sophie, at sinunog ng apoy ng galit ang huling piraso ng kabaitang naiwan niya. Hindi na ako humaharap dito. Napamura si North Sky Lord, hindi ka naniniwala sa kanya. Ungol ni Harris, paano tayo maniniwala sa kanya? Kayo na ang luluhod para humingi ng tawad. E di sige, Harris, gawin mo lahat ng gusto mo. Hindi ako makikialam. Tumakbo si Sophie sa isang tabi, umaasang masasaksihan ang isang away na malapit nang mangyari habang galit na nakilala si Levi. May mga taong talagang walang kultura. Siguro ang kanilang suntok ay magtuturo sa kanila kung paano kumilos. Gustong makita ni Sophie na matalo si Harris kay Levi, habang naging mabisyo ang ekspresyon ni Harris. Ibaba na natin ang mga tanga. Siguraduhin mo lang na buhay sila. Klang, klang, klang. Nang ang daan-daang tauhan ni Harris ay naghahanda sa pag-atake, nakarinig sila ng isang malakas na tunog. Boom, boom. Ang lupa ay nanginginig ng may ritmo na parang may paparating na hukbo. Ang biglaang lumilipad ng lupa at ang main dada na malaya at nakakatakot sa lahat. Si Harris, Sophie, at ang mga bodyguard ng pamilya Lopez ay tumigil sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na lumingon upang tingnan kung ano ang nanggagaling sa likuran. Nang makita nila ang papalapit ay napatulala sila. Isang malaking pulutong na nababalutan ng itim mula ulo hanggang paa ay nakatayo sa likuran nila, pinupuno ang mga bukas na espasyo. Nakasuot ng kalahating anghel at kalahating diablo na maskara, armado sila ng isang sinaunang punyal habang nagmumula sa kanilang katawan at hangarin na pumatay. Para silang mga nilalang mula sa impyerno. At higit sa lahat, mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Welcome sa Riverville, Master. Sigaw ng pinuno ng hukbo, sinundan ng iba. Ang kanilang mga boses ay napakalakas na ito ay nakakabasa ng lupa, na nakakabigla sa lahat sa kanilang kaibturan. North Sky Lord, West Sky Lord, at iba pa ay naglabas ng kanilang mga maskara at isinuot ang mga ito. Ito ay ang parehong kalahating anghel at kalahating demonyong maskara. Boom! Ang lahat ay nasa bingit ng pagsabog mula sa labis na impormasyon. Ang kalamidad. Ang organisasyong nagdulot ng matinding pagkatalo sa Reisoni and Bushido. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1266. Alam ng lahat ang kalahating anghel at kalahating demonyong maskara ay simbolo ng The Calamity. Kaya sila ay The Calamity. At nasa Erodia talaga sila. Paano? Paano ito posible? Swerte lang namin ito nagawa naming saktan ang The Calamity. Walang awa para sa mga nakasakit sa ating guro. Sabay-sabay na sigaw ng libu-libong mandirigma ng Calamity. Ang kanilang mga sigaw ay agad na nagdulot ng nakakatakot na aura habang binalot ng isang pagpatay na layunin ang buong espasyo. Pumalakpak, pumalakpak. Sunod-sunod na napaluhod ang mga bodyguard ng pamilya Lopez, hindi na makayanan ang kanilang sarili laban sa sobrang pressure. Ang uhaw sa dugo, cutthroat na aura ay bumabalot sa kanilang mga katawan, nagtanim ng takot sa kanilang mga puso, na nagpaputi sa kanila habang sila ay pawis na pawis. Ilang minuto lang, nakaluhod na sila sa pool ng tubig, na nabuo mula sa kanilang pawis. Ang lahat ay abala sa panginginig habang nakatingin sa mga figure ng mga mandirigma ng The Calamity sa takot. Nakakatakot ito. Dumating talaga lahat ng galing sa Calamity. Sila ay tulad ng mga nilalang sa ilalim ng mundo, at ang kanilang pagdating ay ginagamit ng sakuna at demolisyon sa lahat. Nakatitig sa lahat ng nagbubukas sa harap nila, napatulala sina Sophie at Harris. Titi ito, ay ang kalamidad. Natalo nila ang buong mundo at naging bangungot para sa bawat organisasyon at bansa. Hiningi talaga namin ang paghingi ng tawad ng master nila. Patay tayo. Kami ay kumukuha ng patay na karne. Hindi tayo may iligtas ng ating mga pamilya. Hindi, walang makapagliligtas sa atin. Pinagpapawisan sila dahil alam nilang nasa malaking problema sila. Sa sandaling iyon, ang North Sky Lord ay nagmarcha papunta kay Harris. Nanatili ang nakakatakot na aura nito sa katawan at nagmukha siyang higanti sa paningin ni Harris. Thud. Kasabay ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Napaluhod si Harris. I'm sorry. I apologize. Ako ay nagkamali. Napaiyak si Harris. Isinandal niya ang kanyang ulo sa lupa, paulit-ulit, humihingi ng tawad, hanggang sa damyugo ang kanyang noo. Natakot ang mga kaklase ni Sophie, at napaluhod sila sa takot.
Nagkamali tayo. Pakiusap, iligtas ang aming buhay. Patawarin mo kami. Sila rin, humingi ng tawad. Sa wakas, bumagsak si Sophie sa lupa ng may kabog. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Ang mas panganib na nadama ng isa ay nagiging mas malinaw ang isip ng isa. At bumungad sa kanya ang realisasyon. Ako ay nagkamali. Nakagawa ako ng emotional blackmail sa kanila. Napahikbi siya. I'm sorry, iligtas kami. Hindi na natin uulitin. Ang mga tagapagmana ng mga kilalang pamilya ay walang iba kundi mga basura sa presensya ng The Calamity. Samantala, inis ka ni Levi ang silid na may mabatong ekspresyon. Sila ay walang iba kundi mga hamak na insekto, at si Levi ay hindi gaanong interesadong kumilos sa kanila. Dapat silang magpasalamat na hindi ko sinasaktan ang mga Erudian. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hiniling ni Levi, umalis ka. Hinawan ng mga mandirigman ng Calamity ang daanan sa pagitan ng daan-daang bodyguard ng pamilya Lopez para sa lockeran ni Levi. Pagkatapos ay umalis si Levi kasama ang kanyang mga tauhan. Pero si Sophie, Harris, at iba pa ay masyadong natakot na tumayo. Hanggat nais ng kalamidad, ang kanilang mga pamilya ay titigil sa pag-iral anumang oras. Napakabilis, ang pamilya Lopez at ang pamilyang Lehman ay sumugod sa pinangyarihan. At pinahirapan nila si Harris at ang iba pa dahil sa pagkakasala sa The Calamity. Kasabay nito, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa The Calamity na lumalabas sa Northway City ng Erudia. Kinain ng gulat at takot ang lahat kay Erudia dahil hindi nila alam kung ano ang hinahabol ng The Calamity. Maging si Windsor ay nakatanggap ng balita. Nandito na ang Calamity sa Erudia. Mabuti, nobela. Tanghali na lang, pinangunahan ni Levi ang kanyang mga tauhan sa Green Hills Cemetery sa Northway City. Gayunpaman, nang gusto nilang pumasok, hinarang sila ng isa sa mga tauhan. Paumanhin, ang Green Hills Cemetery ay hindi bukas sa mga abo ng mga taksil. Isa silang kahihiyan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1267. Ang mga tauhan ng Green Hills Cemetery ay nagsalita sa isang magalang na tono, ngunit ang kanyang mga salita ay brutal na matalas habang nagpadala ng binansagan niya si Jonas at ang kanyang mga tauhan bilang mga taksil. Ang lahat ng ito ay inayos ng angkan ng garrison ng Oakland City. Ginamit nila ang kanilang mga nakikita at ipinakilala ang balita tungkol kay Jonas at sa kanyang mga tauhan bilang mga taksil. Sa pamamagitan nito, binansagan ng lahat ang 300 lalaking iyon bilang mga taksil. Hindi lang iyon kundi ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay kinaladkad din sa bagay na ito, lalo na ang pamilya ng Havens Garrison. Lahat sila ay nasa malalim na tubig, na pinarusahan ni Tyrone. Walang pakialam si Tyrone sa pagkakamag-anak. Inihulog niya sa impyerno ang pamilya ng Havens Garrison dahil lang sa pag-escort ni Jonah kay Levi. Ang iba naman, isa-isa silang pinarusahan ni Tyrone. Ngayong narinig niya ang mga abo ni Jonas at ng kanyang mga tauhan na dapat itago kay Erudia, agad siyang gumamit ng ilang maling paraan. Sino ang tinatawag mong traidor? Pagbaba ng boses, tinitigan ni Levi ang staff na may malamig na tingin. Magtanong ka sa ibang tao kay Erudia. Alam ng lahat na traidor sila. Talagang itinaya nila ang kanilang buhay para i-escort ang taksil na iyon, ang dating God of War. At namatay sila. Pagsilbihan sila ng tama. Isang grupo ng mga taksil ang namatay, at nais nilang may libing dito, sa sementeryo ni Erudia. Mangarap pa, ito ay sapat na mabuti upang makahanap ng kanilang walang markang libingan at iwiwizek ang kanilang mga abo doon. Humagalpak sa tawa ang mga staff habang nagkukwentuhan, tinutuya ang mga traidor ni Erudia. Nang mapansin nilang nakatayo pa rin si Levi at ang kanyang mga tauhan sa pasukan, umungol sila, scram. Walang sementeryo kay Erudia ang tatanggap sa mga taksil na ito. Ngunit pupunta ako sa sementeryo ngayon, at itatayo ko ang kanilang mga lapida pagkatapos ay mag-oorganisa ng isang libing para sa kanila. Sumilay ang lamig sa mga mata ni Levi habang nakatitig sa kanila. Sa pagkakataong ito, determinado si Levi. Hindi na ako magdadalawang isip. At gagawin ko ang lahat ng parangalan ang kanilang pagkamatay, kahit na ang ibig sabihin nito ay patayin ang landas ko para makamit ito. Well, sino ito? Napakayabang,
Kasunod ng boses, daan-daang tao ang lumabas sa silid. Ang bawat solong tao doon ay hindi kapani-paniwalang malakas. Mayroon pang ang ilang God-class warriors sa mga lalaking iyon. Ang pinuno nila ay tila isang binata na tinatawag na Miguel Garrison. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Garrison mula sa hilaga ng Erudia. Ang pamilya North Garrison ay sumusunod lamang sa mga utos ni Tyrone, kaya't sila ay dumating upang pigilan si Levi at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Miguel, "Bastards, let me tell you something. Bawal kayong pumasok sa anumang sementeryo sa Erudia." Sinulyapan niya ang urn sa mga bisig ni Levi at nagutos, "Guys, kunin mo ang mga urn ng mga traidor at iwiwizek ang kanilang abo sa mga imburnal. Gaano karapat-dapat para sa kanila na magkaroon ng ihi at dumi." Pagkatapos noon, handa na ang mga tauhan ni Miguel na bawiin ang mga urn kay Levi at sa kanyang mga tauhan. Thud, thud, thud. Gayunpaman, bago pa man sila makagawa ng anuman, narinig na nila ang tunog ng uniforming pace. Boom! Malakas na bagzo ng hangin ang umihip sa kanila, inihagis ang mga dahon sa lupa sa hangin habang pinalilibutan sila ng nakamamatay na aura. Sa loob lamang ng isang segundo, isang malaking pulutong ang lumitaw sa kanilang harapan na nakasuot ng itim na damit, na may kalahating anghel at kalahating demonyong maskara ang nakatikip sa kanilang mukha. May hawak din silang mga sinaunang punyal sa kanilang mga kamay. Ang kalamidad. Ang mga mandirigma ng pamilyang North Garrison ay nanlamig sa lugar nang maramdaman nila ang bigat ng isang bundok na bumagsak sa kanila. Sa pagtingin sa libu-libong lalaki na humaharap sa kanya, napalunok si Miguel. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, at natanggap niya ang tawag. Bago pa siya makapagsalita, narinig sa telepono ang isang boses na puno ng pag-aalala. "Mick, the calamity is in the northwest city of Erudia. Mag-ingat at huwag silang saktan. Maging ang angkan ng garrison ng lungsod ng Oakland ay hindi nakayanan ang kanilang lakas, lalo pa kaming, ang pamilya ng North Garrison. Madali silang makikilala. Ang mga miyembro ay nakasuot ng half-angel at half-devil mask." Claude. Nang marinig iyon, ibinaba ni Miguel ang kanyang phone. Mick, ano ang nangyayari? Bakit wala kang sinasabi?" Ang taong nasa linya ay nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1268. Hindi inaasahan ng pamilyang North Garrison na makikilala ni Miguel ang The Calamity. Napatingin si Miguel sa madilim na tao sa harapan niya at napatulala. Alam ng lahat ang The Calamity, at naging usap-usapan ang katotohanang hindi sila matatalo. Hindi nagtagal ay naging isang malaimpyernong pag-iral ang mga tao, na nagtanim ng takot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Nangingibabaw ang takot sa kanila nang marinig ng mga tao ang kanilang pangalan. Si Miguel ay mula sa isang upper-class society, kaya alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang The Calamity. At hindi pa siya nakaramdam ng ganoong pananakot bago niya nakilala ang The Calamity. Clink, clink, clink. Libu-libong tao ng The Calamity ang naglabas ng kanilang mga sinaunang punyal, at ang mga punyal ay napakatalam na sinasalamin nila ang pagkamatay ng kanilang mga kaaway. Maya-maya pa, nag-chorus sila ng, "Patayin! Patayin! Patayin!" Lahat ng tungkol sa The Calamity ay nagpapadala ng takot sa mga tumitingin sa kanila, mula sa kanilang mababang sigaw sa digmaan hanggang sa hindi nila matatalo na suppressing aura at pagkatapos ay ang kanilang mga dahilan upang gawin ang layunin. Biglang may tumulo na mainit na likido sa pantalon ni Miguel kaya nabasa ito. Kasunod nito ay ang masangsang na amoy ng ihi. Nahihina niya ang kanyang pantalon dahil sa takot. Ngunit ang iba ay hindi rin mas mahusay. Maging ang mga God-class warriors ay nanginginig sa kakaibang ritmo ng panginginig. Boom! Biglang sumugod ang North Skylord sa kanila na parang isang halimaw. Arg! Daan-daang makapangyarihang mandirigma ang pinadala ng paisa-isa mula sa Impact. Kahit na ang mga makapangyarihang mandirigma ng North Garrison family ay hindi nakayanan ang kanyang solong suntok. "Pakiusap huwag mo akong patayin." Napaluhod si Miguel, nasaksihan ang massacre sa kanyang harapan. Bam! Arg! Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan niya. Bam! Arg! Muli, sumigaw siya sa sobrang sakit. Umapak si North Skylord sa mga tuhod ni Miguel, at naduraj ang mga buto ng huli habang nakahandusay sa lupa, walang buhay. Bam!
Hawak ni Levi ang urn habang tinatapakan ang katawan niya. Bam! At sumunod naman ang isa pa. Bam! Ang tunog ng pagdurog ng mga buto ay naganap hanggang sa lahat ng mga tauhan ni Levi ay lumakad sa kabilang panig. Tanghali, bukas na ang gate ng Green Hills Cemetery, basta pinapasok na lang si Levi at ang kanyang mga tauhan. Wala nang nangahas na hamarang sa kanilang mga landas. Ang lahat ay, sa katunayan, ay lumuhad at nag-aayos ng daan para makapasok si Levi. Pagkapasok nila sa Green Hills Cemetery, isa-isang mabilis na dumating ang mga lapida. Iniukit ni Levi ang mga pangalan ng 357 lalaki sa mga lapida, isa-isa, gamit ang kanyang punyal. Tatandaan ko ang bawat isa sa inyo. Nang matapos siya, nagdaos siya ng isang engranding libing para sa kanyang mga nasawing kasamahan. Mga kapatid, naway magpahinga kayo sa kapayapaan. Sinaboy ni Levi ang isang mangkok ng alak sa mga lapida, bilang paggalang. Ganoon din ang ginawa ng mga lalaking nakatayo sa likuran niya. Matapos malutas ang bagay na ito, nagpasya si Levi na hindi na niya iiwan si Erudia. Noong ako ay nasa malalim na tubig, marami ang dumating at naghahanap ng gulo. Ngunit ako ay isang tao na tumitingin sa isang mata. Bumalik ako, Erudia, sabi niya habang kumikinang ang mga mata niya sa mali siya. Samantala, ang mga mamamayan ng Erudia ay nagpapakalat ng balita tungkol sa pagdating ng The Calamity sa Erudia. Ang mga kilalang pamilya at maimpluwensyang puwersa ay nilamon ng gulat at takot. Nag-aalala sila na darating ang The Calamity para hanapin sila dahil hindi nila alam kung bakit dumating ang The Calamity sa Erudia. Para naman kay Tyrone, natarante siya nang malaman niyang pinayagan ng pamilya North Garrison na may libing si Jonah at ang mga abo ng kanyang mga tauhan sa Northway City. Kahit magtanong siya ng sagot, walang sagot. Tila hindi bumuti ang kalagayan ni Olivia, dahil hindi pa rin maayos ang kanyang pag-iisip at parating nakakakita ng marami. Pero sabi ng mga exorcist hindi daw possessed si Olivia kaya siguro na trauma siya. Sa kabilang banda, may masamang nangyari sa Great Family of Frostford. Isang tao mula sa Great Family of Frostford ang namatay sa lipunan ng karaniwang tao, at iniimbestigahan nila ang bagay na ito. Gulong-gulo ang kanyang pag-iisip, dahil wala siyang maisip na bakas upang malutas ang serye ng mga problema sa isang pagkakataon. Not to mention, The Calamity is in Erudia, at kami, ang pamilyang Garrison, ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya. Delikado tayo dito. Hindi makatulog ng maayos si Tyrone sa mga alalahanin at problemang bumabagabag sa kanya, nobela. Kahit na ang lahat ay natatakot sa The Calamity, mayroong isang tao na labis na nasa sabik. Si Windsor Campbell iyon. Siya ay isang henyo sa martial arts, dahil ginamit niya ang pinakamataas na oras upang matutunan ang bawat diskarte sa labanan mula kay Samson. Kaya naman, puno siya ng kumpiyansa. Alamin kung nasaan ang The Calamity. Gusto ko silang hamanin. Napakawalang tiyaga ni Windsor na patunayan ang kanyang halaga. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1269. Nang maglaon sa araw na iyon, natanggap ng The Calamity ang hamon ni Windsor, at ang labanan ay gaganapin pagkaraan ng 3 araw. Gayunpaman, nagkunwari si Windsor na mayroon lamang siyang intensyon na kunin ang kanilang martial arts skills sa hamon. Nang matanggap ni West Skylord ang balita, agad niyang ipinaalam kay Levi. Guro, dapat ba nating tanggapin ang kanyang hamon? Siyempre, bakit hindi? North, ikaw ang makakalaban niya sa araw na iyon. Malugod na tinanggap ni Levi ang hamon at sumulyap sa North Skylord. Oo, Master. Kahit nalilito si North Skylord, sinunod pa rin niya ang utos ni Levi. Ang iba sa mga miyembro ay nagpapalitan ng tingin, isa-isa. Mapapatunayan ni Master ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng personal na pagkatalo kay Windsor. Kaya bakit hiniling ni Master na kalabanan ni North si Windsor? Dumating sa wakas ang araw ng labanan. Bagamat si Windsor lamang ang humahamon sa The Calamity, nagdulot pa rin ito ng kaguluhan sa loob ng Erudia, at marami ang pumunta upang makita ang kanyang laban. Mahigit sa libu-libong tao ang ipinakita sa Northampton upang manood ng laban. At ang atensyon ng buong mundo ay nasa kanilang labanan. Kung tutuusin, interesado ang lahat na masaksihan ang kinalabasan ng epic fight nina Windsor Campbell at The Calamity. Paano kung ang Calamity ang nanalo sa laban na ito? Kung tutuusin,
walang makakasupol sa kanila. Ngunit kung si Windsor ang mananalo, malalaman ang lahat na mas malakas iyon kaysa kay Levi. Maaaring talunin ni Levi ang buong Blood King Palace, ngunit maaaring ibagsak ni Windsor Campbell ang The Calamity, na mas malakas pa kaysa sa Blood King Palace. Masasabi ng lahat ang malakas sa mahina sa isang sulyap. Kaya naman, ito ay isang mahalagang laban kay Windsor, at kailangan niyang manalo, anuman ang mangyari. Hindi lamang ito upang patunayan ang kanyang sarili, ngunit ito rin ay upang itaguyod ang karangalan ni Erodia. Hinihiling din ng mga mamamayan ng Erodia ang tagumpay ni Windsor upang ipakita sa mundo ang kadakilaan ni Erodia. Gayunpaman, hinanggad ng mga bansa at puwersa sa ibayong dagat ang tagumpay ng The Calamity dahil gusto nilang makita ang pagbagsak ni Erodia. Ang pag-iisip na si Erodia ay dumanas ng matinding pagkatalo ay nagpasigla sa kanila dahil matagal na silang pinipigilan ni Erodia. Kaya naman, gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para makabawi sa kanila. Kung matalo si Windsor, makakagawa sila ng malaking kaguluhan mula dito at makapagpahid ng asin sa pinsala ni Erodia. Gayunpaman, hindi ito inisip ni Windsor nang hamanin niya ang The Calamity gamit ang sarili niyang pangalan. Gayunpaman, siya ay mamamayan pa rin ni Erodia, kaya kinatawan niya ang kanyang bansa. Ang labanan na ito ay ginanap sa isang combat club sa Northampton. Naroon ang iilan sa mga miyembro ng The Calamity. Lahat sila ay nakasuot ng half-angel at half-devil mask. Maging si Levi ay nagsuot ng maskara dahil hindi niya maipakita ang mukha sa publiko. Nakaupo sa tabi ni Levi, nanunuya si North Skylord, "Guro, gustong hamanin ng Windsor na ito ang The Calamity." Anong biro? Tinalo ni Levi ang kanyang Panginoon at mga nakatatanda na mas malakas sa kanya, at kasama doon ang Demon Blade ng Ultimate Class. Sa The Calamity, wala si Windsor Campbell. At dahil doon, nag-atubili ang North Skylord na harapin ang isang kalaban na ganito kaina dahil hindi siya malapit sa kanyang level. Ipaglaban mo siya once and for all. Dapat nating tanggapin ang hamon na ito, udyok ni Levi. Pagkatapos noon, sumandal siya at mamulong sa tainga ng North Skylord. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat ang North Skylord, ngunit tumanggo siya at nangako sa kanyang guro. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Windsor Campbell sa arena ng labanan kasama si Zar at dalawa pang disipulo, ngunit nakasuot lamang sila ng normal na damit. Sa araw na ito, lahat ay nakadamit bilang mga karaniwang tao. Samantala, libu-libong mamamayan ang naroon, nanunood ng laban at nagyaya kay Windsor. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nag-aalala na ang Calamity ay magpapatuloy sa pag-aalsa sa Erodia. Kaya kung matalo ni Windsor ang The Calamity, magaan ang loob ng lahat dahil kayang ipagtanggol ni Windsor si Erodia sa dominasyon ng The Calamity. Sa pagtanggap ng mga tagay at panghihikayat mula sa mga tao, hindi mapigilan ni Windsor na matuwa. "Hindi ako dapat matalo sa laban na ito." Tinanong ni Windsor ang The Calamity, "Nasaan ang iyong guro?" Inanunsyo ni Levi, "Ngayon, ang North Skylord ang magiging kalaban mo." Sagot ni Windsor, "Sige. Narinig ko ang North Skylord ang pinakamalakas na tao sa The Calamity. Ako ang magiging kalaban niya." Ang epikong labanan sa pagitan nina Windsor Campbell at North Skylord ay magsisimula sa anumang oras. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1270. May malaking fighting ring sa gitna ng combat club, at ang magkabilang panig ay nakahanda sa kinatatayuan. Boom! Ang unang umatake ay si Windsor Campbell. Siya ay may napakahusay na kontrol sa kanyang mga galaw, at ang kanyang mga kamao ay matulin at malakas. Iyan din ang kaso para sa North Skylord. Ang epekto ng kanilang mga sagupaan ay nakagugulat para sa lahat, at ang mga tao ay umuungal sa pananabik. Nang magsalubong ang kanilang mga kamao, napakalaki ng impact kaya naputol ang espesyal na inihanda na fighting ring. Sa sandaling iyon, ginamit ni Windsor ang lahat ng mga diskarte sa labanan na natutunan niya dati. Gayunpaman, pagkatapos ng pagharang at pag-atake ng ilang oras, nagbago ang kanyang ekspresyon. "Gaano kalakas ang lalaking ito? Kapantay niya ako." Ngunit hindi niya alam na sadyang binibigyan siya ng pagkakataon ng North Skylord. Nakaramdam ito ng pagkabigo sa North Skylord dahil hindi niya maibigay ang lahat habang nakikipaglaban sa kanyang kalaban. Nang mag-clash sila,
Alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon si Windsor Campbell laban sa kanya, lalo na ang pakikipaglaban kay Levi. Bakit kailangan kong tiisin siya? Maaaring matagal ko nang tapusin ang laban na ito. Ngunit sinabi sa akin ni Master na magpigil. Bago ang laban, inutusan siya ni Levi na lumaban ng maayos, ngunit kailangan niyang hayaang manalo si Windsor sa huli. At hiniling niya sa akin na gawin ang aking makakaya sa pag-arte. Ngunit bakit kailangan nating matalo ng kusa? Baka gustong protektahan ni Master ang imahe ni Erudia. Si Windsor ay hindi isang ordinaryong tao na walang katayuan at kapangyarihan, kaya lahat ng gagawin niya ay makakaapekto sa reputasyon ni Erudia, lalo na kung matatalo siya sa laban na ito. Ang mga bansa sa ibang bansa ay magsisimulang kumilos sa sandaling nasaksihan nila ang pagkatalo ni Erudia. Ito ay hindi isang bagay ng kaligtasan ni Windsor, ito ay tungkol sa kinabukasan at reputasyon ni Erudia. Ang pagkawala ni Windsor ay magiging isang matinding dagok kay Erudia. Ang hindi matatalo na katayuan at reputasyon ni Erudia, na huwad gamit ang dugo, pawis, at luha ng hindi mabilang na mga tao, ay masisira kung mabibigo si Windsor sa hamong ito. Babagsak si Erudia, at kasunod noon, wala nang bansang igalang ang mga Erudian. Ang mga resulta ay magiging napakasama na ito ay hindi maisip. Sa madaling salita, masyadong walang ingat si Windsor sa paglulunsad ng hamon na ito. Martial arts lang ang kanyang asset at hindi umatras para tingnan ang malaking larawan. Sa kasamaang palad, siya ay sumuko sa kanyang pagkain at pagnanais na patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nais ni Levi na ang pagbagsak ni Erudia ay sanhi ng ilang maliit na hamon tulad nito, kaya ginawa niya ang The Calamity na natalo sa laban upang protektahan ang imahe at reputasyon ni Erudia. Kahit gawa lang ang lahat, dapat manalo si Windsor. Siyempre, ang The Calamity ay pag-aari ni Erudia, kaya hindi na kailangang pakialaman ang kanilang imahe. Lalong tumindi ang labanan nang ilabas ni Windsor ang kanyang mga kasanayan, at ang kanyang mga pag-atake ay pabilis ng pabilis. Naramdaman ni North Skylord na ubos na ang kanyang stamina. At si Bam, siya ay pinadalang lumipad palabas ng ring. Pagkatapos niyang magpumiglas ng buong lakas, nakahandusay siya sa lupa, hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng labanan sa The Calamity. Pagkatalo ni, napangiti si Levi, nasaksihan ang kinalabasan. Pinaghirapan ko talaga si North na hinihiling na umarte siya, nobela. Ngunit kulayan ako humanga, walang anumang kapintasan sa kanyang pagganap. Master, nanalo kami. Nanalo talaga kami. Ang aming guro ang pinakamalakas na tao sa Erudia. Siya lang ang kwalipikadong tawaging God of War. Si Nazar, Bolgon, at Talon ay masayang tumakbo sa entablado at nag-cheer para sa kanilang master. Ang karangalang ito ay sa atin. Thud. Lumuhad silang tatlo sa harap ni Windsor at sabay-sabay na sumigaw. Mabuhay, ang walang talo na Azure. Mabuhay si Erudia. Kasabay nito ang pagtayo ng mga manunood habang malakas ang palakpakan. Ang pagkatalo sa The Calamity ay isang maluwalhating bagay. Hindi makayanan ng ibang bansa ang The Calamity, ngunit ibinaba ni Windsor ang hindi magagapi sa North Skylord, ng mag-isa, na nagpahayag ng kanyang pangingibabaw sa The Calamity. Napaungol si Windsor, ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Levi Garrison, wala kang magagawa sa akin. Mas malakas ako sa'yo. Sa sino mang hindi kumikilala sa akin, lumapit ka sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1271. Noon, natalo ni Windsor si Levi, ngunit hindi pinansin ng mga tao ang kanyang mga nagawa. Kaya't nais niyang labanan muli si Levi, na ipinapakita sa mundo na kaya niyang talunin si Levi sa bawat oras. Mas malakas ako kay Levi Garrison. Gayunpaman, nakakuha siya ng pagkakataon na hamanin ang The Calamity sa halip. Pagkatapos ng lahat, nakikita ng mga tao ang The Calamity bilang hindi magagapi, at halos hindi sila mapipigilan. Kung kaya ko silang talunin. Ang tagumpay na ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang merito. Mapapatunayan kong mas malakas ako kay Levi at ako ang Diyos ng digmaan. Trolls, I dare you to insult me. Sa mga taong mababa ang tingin sa akin, tingnan mong mabuti. Natalo ko ang North Skylord of the Calamity. May nag-iisip pa ba na mas mahina ako kay Levi Garrison? Lumabas ka, ngayon na.
Walang pag-aalalang sigaw ni Windsor sa buong mundo. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang emosyon, at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong ilabas ang kanyang mga pagkabigo ng malakas para marinig ng lahat. Nang masaksihan ang kinahinatnan ng labanan, ang mga minsang minamaliit si Windsor at sumuporta kay Levi ay tumahimik habang pinagsisihan ang kanilang mga ginawa. Simula ngayon, walang maglalakas loob na tingnan ako ng masama. Ang katuparan ng pagtanggal sa The Calamity ay mayroong hindi kapani-paniwalang mga merito, at ako ang nakakuha ng kaluwalhatiang ito. Ang kapangyarihang ipinakita niya ay nakakumbinsi sa lahat, at kinilala nila bilang Diyos ng digmaan. Mula ngayon, si Windsor Campbell ang tanging Diyos ng digmaan sa puso ko. Sa pamamagitan nito, nakuha ni Windsor Campbell ang titulong God of War, at gumawa ng katayuan para sa kanyang sarili kay Erudia. Tinalo niya ang The Calamity, na ipinakita sa mundo ang kadakilaan ni Erudia habang pinatitibay ang posisyon ni Erudia sa mundo. Ang kalamidad na dati walang talo ay natalo kay Erudia. Ito ang simbolo ng lakas ni Erudia. At ang intensyon ni Levi sa lahat. Wala akong pakialam kung wala akong titulong God of War. Hangad ko lamang ang kaunlaran ng Erudia. Aalisin ko ang anumang banta ni Erudia hanggang sa araw na ako ay mamatay, para sa mga Erudian ay hindi mapahiya ng ibang bansa. Kahit na ang ibig sabihin ay baliktarin ang lahat ng sakit at paghihirap. Sa pagtingin sa mapagmataas na pag-uugali ni Windsor Campbell, ang North Skylord, East Skylord, at ang iba pang The Calamity ay naikuyong sa kanilang mga kamao, ang kanilang mga kuko ay naghuhukay sa kanilang mga palad. Ito ay walang katotohanan. Baka crush siya ng North Skylord. Gayunpaman, isa lamang ang nakakaunawa sa kanilang pagkabigo. At si Levi iyon. Gusto rin niyang talunin si Windsor para sa kanyang kasiyahan sa sarili, ngunit ang reputasyon ni Erudia ay nakataya. Para kay Erudia, handa akong tiisin ang anumang kahihiyan. Nanalo si Windsor Campbell. Natulala ang mga puwersa sa ibang bansa, dahil hindi sila makapaniwala. Ayon sa kanilang mga haka-haka, ang North Skylord ay mas malakas kaysa kay Windsor Campbell. Kaya naman, naramdaman nilang may mali na talagang nanalo si Windsor. Masyadong hindi inaasahan. Marami silang naka-standby na headline, naghihintay sa tagumpay ng North Skylord para maipakalat nila ang balita at kutsain si Erudia sa pagbagsak nito, nobela. Ngunit nag-short circuit ang kanilang plano. Sa halip, ipinakita muli ni Erudia sa mundo ang kadakilaan at hindi masisirang kapangyarihan. Muli, nagalit ang mga kalaban ni Erudia dahil wala silang magawa kay Erudia. Iyon mismo ang gustong makamit ni Levi. Samantala, si Windsor ay nahihilo sa tuwa. Nang tumingin sa mga miyembro ng The Calamity na may paghamak, malamig siyang ngumuso, isang grupo ng mga bumpkins. Kaya kung ibagsak ang bawat isa sa kanila. Gaano kaya kahanga-hanga kung magkasalubong sila kay Master o sa Great Family of Frostford? Siguradong malulungkot sila. Pakinggan ang aking mga salita, ang kapahamakan, tandaan ko kayong lumipat sa Erudia. Ngunit maaari kitang paksain sa ilang minuto, kaya huwag subukan ang isang bagay na wala sa linya. Nagbabala si Windsor. Nagalit si North Skylord nang marinig niya ang kanyang mga salita. Nakasusukat ba ang iyong lakas sa iyong kayabangan? Lumingon sa kanya si Windsor at ngumisi. Napakasakit na talunan. May problema ka ba niyan? Labanan mo ulit ako, at makikita natin kung sino ang mananalo. Dalhin mo, sigaw ni North Skylord, hindi sumuko sa kanyang kalaban. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1272. Sige, tara na. Bubugbugin ulit kita para tanggapin mo ang pagkatalo mo nang walang reklamo. Nagpa siya si Windsor na talunin ang kanyang kalaban ng 2 beses hanggang tuluyan na niyang aminin ito. Hindi na kailangan yan. Aminin natin ang ating pagkatalo. Hindi lang kami kasing galing mo. Hanggang sa nagsalita si Levi ay ibinaba ni North Skylord ang bagay na iyon. Tiningnan siya ni Windsor ng malamig na ngiti. Buti alam mo, sa susunod na makita mo ako, tandaan mong maglakad sa kabilang daan. Hindi ko na gustong marinig muli ang tungkol sa The Calamity na nagdudulot ng gulo sa Erudia. Dahil doon, tuluyang umalis si Windsor kasama ang libu-libong tao na sumisigaw na sundan siya. Galit na galit si North Skylord. Siguradong isa ito sa mga pinaka-nakakahiya na nangyari sa kanya. Nanalo sana ako,
Pero pinilit kong matalo. Gayunpaman, nagpigil siya para kay Erodia. Wala siyang gaanong alam, pero parte pa rin siya ni Erodia, kung tutuusin, nobela. Guro, kailan ko ba matatalo ang maliit na punk na iyon? Tanong ni North Skylord. Malamang matatagalan pa, pero huwag kang mag-alala. Hindi naman masyadong malayo, sabi ni Levi sa malamig na boses. Kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang papel na ito sa ngayon. Hindi pa oras para ibunyag ang lahat. Dahil dito, maaari lamang gumana ang The Calamity sa mga anino. Iyon ay sinabi, North Skylord ay naniniwala na ang mga bagay ay babalik sa normal na araw. Kapag nangyari iyon, matatalo niya si Windsor Campbell. Master, saan tayo susunod? Hindi maiwasang magtanong ni Zar. Dahil nasa Northampton na tayo, tingnan natin ang anak ni Levi, nakangising smirk ni Windsor. Nabalitaan na ni Zoe at ng iba pa ang tungkol kay Windsor. Kumalat na sa buong mundo ang balitang tinalo niya ang The Calamity. Siya ngayon ay totoo na ngayon. At walang maglalakas loob na hamanin si Windsor ngayon. Nag-uusap pa lang sina Zoe at Emma kung paano pagmamay-ari ni Levi ang titulong iyon nang biglang dumating si Windsor sa kanilang pintuan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Zoe habang nakatingin sa kanya ng masama. Nandito ako para tingnan ang anak mo kasama si Levi, nakangiting sabi ni Windsor. Bakit mo gustong tingnan ang anak natin? Kinakabahan na si Zoe. Total, personal na pinalayas ni Zar si Levi sa Erodia. Dahil dito, sumisigaw ang kanyang instincts na hindi dapat pagkatiwalaan si Windsor. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang sumilip ng mabilis. Tsaka wala naman akong dahilan para gawin sa inyong lahat. Pagkatapos ng lahat, wala sa inyo ang katumbas ng abala. Kahit buhay pa si Levi, hindi rin siya worth it. Nagtawanan si Zar at ang iba pa. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Levi laban kay Master. Ang kanilang mga kakayahan ay napakalayo. Huwag kang magsalita ng masama tungkol kay Daddy. Tumakbo si Forlivius sa sandaling marinig niya ang mga salitang iyon at tinitigan ang mga ito ng mabangis na pinahihintulutan ng kanyang cute na maliit na mukha. May hawak siyang larwang baril na nakatutok kay Windsor at sa iba pa. Ang kanyang maliit na mukha ay napuno ng katigasan ng ulo at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Napangiti si Windsor sa nakita. Tingnan mo ba yan? Hindi naman malayo sa puno nahuhulog ang mansanas. Siguradong susunduan mo ang iyong ama. Sayang naman, dahil babae ka. Kung lalaki ka, pinapante ka sana ni Zoe para mag-aral ng martial arts para lumaki ka at baka magkaroon ka ng pagkakataong talunin ako. Humagalpak ng tawa si Windsor. Ang matinis na tawa niya ay nagsimula ng dumampi sa tenga ni Zoe. Binuhat niya si Forlivia at malamig na tumingin kay Windsor. Huwag kang mag-alala, maaaring siya ay isang babae, ngunit sino ang magsasabing hindi niya magagawang mamuno sa larangan ng digmaan sa darating? Mas mabuting ipagdasal mo na sana ay makayanan mo ang iyong posisyon. Sino ang nakakaalam? Baka dumating ang anak ko at kunin ito sa iyo balang araw. Tumawa si Windsor. Sige, maghihintay ako. Gayunpaman, sana alam mo lahat na ang lahat ay sumusunod na sa akin. Si Levi ay isang bagay sa nakaraan. Ito na ang panahon ko. Ang panahon ni Windsor Campbell. Pagkatapos noon ay umalis na si Windsor. Parang sisabog sa galit si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1273. Kung hindi lang nasugatan o napilayan si Levi, nakatayo na siya sa taas. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Zoe si Levi. Nakalulungkot, si Levi ay isang bukol na ngayon. Kung hindi siya, si Windsor ay walang kalaban-laban sa kanya. Alam niyang na-frame siya, ngunit walang gustong maniwala. At saka, akala nilang lahat ay patay na siya. Ang tanging magagawa niya ay panoorin habang si Windsor ay nalulugod sa lahat at sinuman. Matapos talunin ni Windsor ang The Calamity, sinimulan siyang tretuhin ng mga tao na parang Diyos. Nakita nila bilang isang Diyos na bumaba mula sa langit, na handang iligtas ang mga tao mula sa mga kaguluhan sa lupa. Yumoko sila kay Windsor at hindi na binanggit si Levi. Kung sila ay maglakas loob na itaas ang pangalan ni Levi, sila ay matatawag na kalapastanganan. Sa parte niya, ganoon pa rin ang iniisip ni Levi. Handa niyang tiisin ang kahihiyang ito para sa kapakanan ni Erodia. Para naman kay Zoe,
Inilagay niya ang buong atensyon niya sa pagiging maayos ng Morris Group kahit na hindi siya binigyan ng pressure ng mga Lopez at Black na pamilya. Karamihan sa kanya ay nag-aalala na ang mga tao ay magsisimulang subukang dalhin sila sa problema. Siya ay higit sa kamalayan ng katotohanan na ang mga kaaway ni Levi ay magsisimulang dumating para sa kumpanya kapag ang balitang siya ay nasugatan ay lumabas. Ang Triple Group, halimbawa, ay muling lumitaw sa Erodia. Noon, si Levi ang nagpal-ayes sa kanila. Ngayong wala na si Levi, sinunggaban nila ang pagkakataong makabalik. Kung tutuusin, hindi nila kayang bitawan ang isang magandang merkado tulad ni Erodia. Tila, ang pangunahing may kasalanan ng muling paglitaw ng Triple Group sa Erodia ay si Lee Jong-sok ng Deli Group. Ang Deli Group ay nagsagawa ng halos maalamat na presensya sa Korea. Karamihan sa iba pang mga young masters ay hawak lamang ang titulong iyon para sa kapakanan nito, ngunit sa Deli Group, ang titulong iyon ay sumisimbolo ng kapangyarihan. Si Lee Jong-sok ay ang representasyon ng pagiging mayaman at makapangyarihan. Upang muling sakupin ang merkado ni Erodia, ipinadala siya ng Triple Group, na nagpakita kung gaano sila kaseryoso sa pakikipagsapalaran na ito. Nagawa ng Triple Group na iset down ang mga ugat nito sa pamamagitan ng mga koneksyon at kanilang malaking halaga ng pagpopondo. Napag-usapan pa na nakikipagtulungan sila sa angkan ng Garrison. Si Iris at ang iba pang miyembro ng council ay agad na tumawag para sa isang pulong. Malamang nasusunod na darating ang Triple Group para sa atin. Kailangan nating maghanda. Nagsisimula na ring mag-alala si Zoe. Kahit na ang Morris Group ay may kontrol sa isang malawak na bahagi ng timog, hindi pa rin sila tugma para sa Triple Group. Sa pagtatapos ng araw, tinalo ng Triple Group ang Garrison Clan sa mga tuntunin ng parehong pera at kapangyarihan. Gaano man ang pagsisikap ng angkan ng Garrison para mapalawak, negosyo pa rin sila ng pamilya. Gayunpaman, ang Triple Group ay isang makapangyarihang kumpanya sa buong mundo. Kung hindi dahil kay Levi, hindi na sana bumaba sa pwesto ang Triple Group. Ngayong bumagsak si Levi, agad silang tumalon pabalik sa anino, handang magkontrol muli. Kung tutuusin, alam ng lahat kung gaano kawalanjiya ang Triple Group. Ito ay karaniwang kung paano nila ginagawa ang mga bagay ng normal. Ang magagawa lang natin ay manatiling handa at maging alerto. Sa kabilang panig ng bayan, buong time na binabati ni Tyrone ang kanyang mga bisita. Dumating ang kanyang bisita sa isang prosesyon ng Rolls-Royce at ang kanilang mga bodyguard ay pawang mga Caucasian. Bawat galaw niya ay magarbong paraan, katulad ng kung paano ipinakita ni Damian ang kanyang sarili noong siya ay nabubuhay pa, nobela. Gayunpaman, alam ng pamilyang Garrison na siya ay mas malaki kaysa kay Damian. Ang kanyang mga bodyguard ay binubuo ng ilang mga ultimate class warriors, kung tutuusin. Sa Bayview, tanging si Lee Jong-sok lang ang may kakayahan na magkaroon ng God class at ultimate class warriors bilang bahagi ng kanyang bodyguard lineup. Ang Deli Group ay sadyang mayaman. Kahit ano at kahit sino ay mabibili ng sapat na pera, at ang ultimate class warriors ay walang exception. Ang layunin ni Lee Jong-sok ay narito noong araw na iyon ay upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Tyrone at sa iba pang pamilyang Garrison. 2 taon na ang nakalilipas, pinalayas ni Levi ang Triple Group mula sa Erodia at pinagbabawalan kami na muling tumuntong dito. Pero ngayon wala na siya, bumalik na kami at naghiganti. Wala sa mga miyembro ng pamilya ni Levi ang magiging ligtas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1274. Ang mga mata ni Jong-sok ay kumikinang na may uhaw sa dugo. Ang kanyang perpektong, pinate na mukha ay naging baluktot sa puot at galit. May dalawang dahilan kung bakit bumalik ang Triple Group sa Erodia. Ang isa ay para kumita at ang isa ay para maghiganti. Ginoo, Garrison, I'm sure wala kang tutol dyan. Lumingon si Jong-sok kay Tyrone. Siyempre hindi. Alam ng lahat na hindi ko tinanggap ang bastard na iyon sa aking pamilya, lalo na ang pag-aalala tungkol sa kanya. Wala lang akong nagawa sa mga miyembro ng pamilya niya dahil sa reputasyon ko, but rest assured, I don't hate him any less than you all. Sana ay target mo ang kanyang asawa o anak na babae. Tumawa ng malakas si Tyrone. Ang pamilyang Garrison ay nanumpa laban sa pagpapakita ng anumang kabaitan kay Levi. Kung tutuusin, halos matanggal na niya ang buong bloodline nila.
Pinahiya niya sila ng husto. Higit sa sino man, karapat-dapat siyang mamatay. Mabuti, iyon lang ang kailangan kong marinig mula sa iyo. I promise to make his wife and daughter wish they'd never born, sabi ni Jong-sok na may kasamang ngiti. Hindi. Biglang pumasok si Olivia at walang tigil na bamulong. Natigilan si Tyrone. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit lang ni Olivia ang mga salitang, multo, at wala nang iba. Ano ang nangyari? Bakit bigla siyang no? Ano ito? Saan nanggaling ang psycho na ito? Tanong ni Jong-sok na halatang naiirita. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tyrone na mag-isip tungkol sa kung ano pa man bago tumawag sa mga tao na kunin siya. Lingid sa kanyang kaalaman, kung binigyan niya ng pagkakataon si Olivia na ulitin ang kanyang sarili ng ilang beses, mapapansin ni Tyrone na may nangyari. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tyrone ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Jong-sok ang kanyang plano. Narinig kong matanda na ang ina ni Levi, ngunit palagi ko siyang pinapaalis sa mga slum sa kanluran. Ang mga may sakit doon ay hindi man lang nag-iiwan ng mga hayop na hindi nagalaw. Nagsimulang tumawa si Jong-sok. Si Tyrone, gayunpaman, ay medyo natarante dahil doon. Pagkatapos ng lahat, iyon ay si Emma Jones ang kanyang pinag-uusapan. Gayunpaman, mabilis niyang pinalitan ang kanyang pagkabigla ng malamig na pagwawalang bahala. Kailangan kong maging walang awa kung gusto kong magtagumpay. Okay, gagawin namin ang sinabi mo. Patuloy sa pagtawa si Jong-sok. Si Zoe naman, mas masarap siyang delicacy. Kung wala lang siyang anak, gusto kong matikman siya. Ngunit, gaya ng sitwasyon ngayon, may kilala akong 70 taong gulang na pervert sa kanluran na kakasal lang sa kanyang ika-29 na asawa. Pwede nating ibenta si Zoe sa kanya. Magiging perfect match sila. Magandang ideya. Wala nang mas kasiya siya kaysa sa ideya ng pagbebenta ng asawa ni Levi sa isang matandang geezer sa kanyang higan, sigaw ni Tyrone bilang pagsang-ayon habang nagtanong, paano ang tungkol sa kanyang anak? Lalong lumawak ang ngisi ni Jong-sok. Mas madali pa yan. Alam mo ba kung gaano karaming pedophile ang nariyan ngayon? Bukod dito, ang anak na babae ni Levi ay isang tiyak na kagandahan. Kapag siya ay tumanda, siya ay magiging usap-usapan. Ang isang matamis na maliit na batang babae na tulad niya ay malamang na magkaroon ng mga matandang perverts na humihingal at nangunguha ng pera ng milyon-milyon. Sa katunayan, maghohost ako ng auction para ibenta lang ang anak ni Levi. Ang sinumang mag-alok ng mas mataas ay magiging may-ari ng anak ni Levi. Napaungol si Tyrone sa kakatawa sa pag-iisip ng mga perwisyo na matatandang lalaki na nag-aagawan sa pag-aari ng anak ni Levi, nobela. Para naman kay Iris, Abigail, Mia, at Tiffany, gagawin ko silang alipin. Sisiguraduhin kong gagaling sila at talagang mababaliw hanggang sa puntong magsisimula na silang manabik sa kamatayan. Tulad ng inaasahan ng young master ng pamilya Lee. Hindi napigilan ni Tyrone na purihin. Ang Deli Group ay may halos kaparehong mga ideya na mayroon siya. Tumawa si Jong-sok. Levi, ito ang kinahinatnan ng pakikialam mo sa Triple Group. Mas marami kaming ideya kaysa sa naiisip mo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1275. Ang ngiti ni Jong-sok ay lumawak ang katakot-takot habang naglalabas siya ng intensyong pumatay. Nang makita iyon, ang mga miyembro ng pamilyang Garrison ay likas na kinilig. Nabalitaan na nila kung gaano kalupit ang Deli Group at kung gaano kalupit ang kanilang mga pamamaraan, kaya naman walang nang ahas na guluhin sila. Sa Bayview, ang Deli Group ay talagang isang puwersa na maaaring magsimula alang. Tinapik ni Jong-sok ang mga balikat ni Tyrone. Makipagtulungan sa amin at maaani mo rin ang aming itinanam. Ang hinihiling ni Tyrone ay umalis sa Erudia at makapasok sa internasyonal na merkado. Matutulungan siya ng pamilya Lee na gawin iyon. Kaya naman handa siyang yumoko para bigyan ang Triple Group ng anumang gusto nila at tulungan silang ayusin ang lahat sa loob ng Erudia. Mabilis na nagtrabaho ang Triple Group at tumpak ang kanilang mga aksyon. Hindi nagtagal ay naayos na nila ang kanilang posisyon sa palengke. Napakabilis nilang kumilos, sa katunayan, na walang inaasahan. Una, kinuha nila ang Hilaga at Timog. Pagkatapos nito, nanirahan sila sa North at Southampton. Bilang resulta, ang Morris Group ay lubhang nagdusa sa ilalim ng pag-atake ng Triple Group.
Matapos harapin ang mga ito sa ulo ng ilang beses, ang Morris Group ay walang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Masyadong malakas ang Triple Group. Kahit na sa tagumpay ng Morris Group, sila ay natalo ng husto. Kung sila ang Morris Group ng nakaraan, nilalamon na sila ng Triple Group sa isang segundo. Kasabay nito, ang Pinnacle Group ay nagsimulang sanction din sila. Sa nang pag-atake ng dalawang malalaking ilalim na grupo, ang Morris Group ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Ang kanilang mga sira ay naputol ang lahat at ang kanilang halaga sa merkado ay mabilis na bumaba. Ang masama pa nito, ang pagbabawal pagkatapos ng pagbabawal ay inilagay sa mga manggagawa ng Morris Group, na nagpahirap sa kanila na makahanap ng mga lugar na matutuluyan o kahit na magtatabi ng pagkain sa mesa. Masisindek pa sila paminsan-minsan. Hindi nagtagal ay isa-isang umalis ang mga manggagawa. Hindi na nila mapanatili ang halos buhay sa puntong ito, lalo na sa kanilang pera at pabahay. Sa loob lamang ng 3 araw, mahigit 100 miyembro ng konseho at hindi mabilang na ordinaryong kawani ang nagbitiw. Ang Morris Group ay dumaan sa pinakamaraming hit nito. Gulong-gulo na sila sa loob habang pini-pressure sila ng mga sanksyon mula sa labas. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Dumating pa ang Triple Group para hayagang magdulot ng gulo, na nagdulot ng mas maraming pagkalugi sa Morris Group. Pati si Tyrone ay nagulat. Mukhang marami talaga ang Triple Group ng mga pangit na pakulo. Wala silang pakialam sa kanilang reputasyon. Ang tanging inaalala nila ay ang pag-corner sa Morris Group kahit anong palihim na taktika ang kailangan nilang gamitin. Samantala, si Iris at ang iba pang natitirang miyembro ng konseho ay hinaharas araw-araw. Matagal nang nasira ang bahay niya at binaliktad ang bawat bahagi ng bahay. Maging ang kanyang mga damit ay nagkalat kung saan-saan. Hindi man lang nila sinubukang takpan ang kanilang mga landas. Para sa iba, nahaharap sila sa mas masahol na sitwasyon. Ang kanilang mga alagang hayop, halimbawa, ay brutal na pinatay at sinumang pumatay sa kanila ay naglaan ng kanilang oras upang mag-iwan ng dugo sa bawat pulgada ng silid na posible. Ito ay hindi na isang bagay sa negosyo. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Imposibleng magtagal ang sinuman sa ganoong kapaligiran. Sa wakas, nagpa siya ang Morris Group na magsagawa ng executive meeting, nobela. Ms. Lopez, wala tayong paraan para talunin ang Triple Group. Wala na tayong magagawa. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, mababaliw tayong lahat. Ang lahat ng mga miyembro ng konseho ay sapat na takot. Iris said through gritted teeth, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang kumpanya para madugtungan ng matinding pagsusumikap. At saka, ginawa nilang personal ang mga bagay-bagay. Zoe, kahit ako halos hindi makatagal sa puntong ito. Mas alam iyon ni Zoe kaysa kanino man. Siya na yata ang pinakabalisa doon. Ang biglaang paghinto ng operasyon ng kumpanya ay lalong nagpapahirap sa kanya. Sino pa ang may ideya? Tanong ni Zoe. Napag-usapan na namin at sa tingin namin ay dapat naming subukang makipagkompromiso sa Triple Group. Oo, anuman ang mga tuntunin at kondisyon na ibato nila sa amin, sasang-ayon kami dito. Kahit ano ay mas mabuti kaysa sa kinakaharap natin ngayon. Ito ang unang pinagkasunduan ng konseho. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, pumayag si Zoe. Sige, pag-usapan natin ang Triple Group. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang sekretarya sa Triple Group, na pumayag na makipagkita. Personal na kakausapin ni Jong Sok si Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1276. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Jong Sok. Gusto niyang pilitin si Zoe na kausapin siya ng personal sa simula pa lang. Maliwanag, ang kanyang mga plano ay gumana. Nagulat na naman si Tyrone sa pagpapatakbo ng Triple Group. Siya rin ay nagpataw ng mga parusa sa Morris Group noon, ngunit may mas kaunting kasiya siyang resulta. Ang mas malupit, mas mabuti. Malinaw, ang Triple Group ay handang maging mas malupit kaysa sa pamilyang Garrison noon. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tunay na walang awa. Si Tyrone ay puno ng paggalang sa kanilang kalupitan. Napagtanto niya kung gaano pa siya dapat matutunan. Ang lugar ng talakayan ay gaganapin sa silid ng konseho ng Morris Group. Ang pasukan ni Jong Sok ay nanatiling kasing kislap gaya ng dati. Mahigit 20 kotse ang nagmarka sa kanyang pagdating kasama ang isang pribadong jet.
Lahat ng bodyguards na dala niya ay ultimate and god-class warriors. Mas marami ang mga mandirigma sa tabi ni Jong Sok kaysa doon sa karaniwang larangan ng digmaan. Ang napatunayan lang ay kung gaano kalakas ang pamilya Lee. Magagawa nila ang mga bagay kahit na hindi magawa ng 18 Nation Alliance. Sa sandaling dumating si Jong Sok at ang kanyang partido, ang mga miyembro ng Morris Group ay nagulat. Talagang kalaban natin ang isang taong nakakatakot. Naghihintay na sa kanya si Zoe at ilang iba pa sa malaking conference room. Simple lang ang kanilang mga kahilingan, na magtrabaho at mamuhay ng mapayapa. Wala na silang inaasahan. Kahit anong katawa-tawang kondisyon ang ipilit sa kanila ng triple group, kaya lang tanggapin. Nang makapasok siya sa conference room, tumingin si Jong Sok kay Zoe at bumantong hininga. As expected, anong pambansang kagandahan? Sayang talaga. Kung hindi pa siya nag-asawa at wala pang anak, si Jong Sok na mismo ang susando sa kanya. Pagkaupo nilang dalawa, hindi na nagdalawang isip si Zoe na magtanong, Mr. Lee, hindi pa naman tayo nagkagulo sa triple group dati diba? Kaya bakit mo ito ginagawa sa amin? Nobela. Pinaglaruan ni Jong Sok ang isang masalimuot na punyal habang sumagot siya, dahil kay Levi Garrison. Ano? Gulat na sabi ni Zoe. Hindi niya inaasahan na lalabas ng gate si Jong Sok ng ganoon. Tama iyan. 2 taon na ang nakalilipas, pinalayas ni Levi ang triple group mula sa Erodia. Ngayon, bumalik kami para sa paghiganti. Lahat ng ginawa natin ay para sa paghiganti. Anunsyo ni Jong Sok. Biglang nagiba ang atmosphere. Maraming miyembro ng konseho ng Morris Group na tumaas sa kanilang posisyon sandali pa ang nagsimulang tumingin kay Zoe. Nadama nilang lahat na ang daan-daang libong manggagawa sa Morris Group ay kinaladkad ng walang magandang dahilan. At the end of the day, lahat ng ito ay dahil sa personal na negosyo ni Zoe. Mamamatay tayong lahat dahil sa kanya. Ramdam ni Zoe kung paano lumalala ang sitwasyon. Malamig na tumawa si Jong Sok at sinabing, ano, hindi ba nandito si Levi? Hahayaan niya lang ba akong year-okan ang kumpanya niya at ang mga tao niya ng ganito? Agad namang sumagot ang kanyang subordinate, Mr. Lee, patay na si Levi Garrison. Oh, ganoon ba? Napakagandang balita. Tumawa si Jong Sok, tuwang-tuwa sa balita. Mariin na ikinuyom ni Zoe ang kanyang mga kamao at sumagot sa malamig na boses, kung nandito ang asawa ko, wala ni isa sa inyo ang nang-ahas na pumasok sa gusaling ito. Ang mga salita ni Zoe ay agad na tumama sa mga miyembro ng triple group. Nagsimula silang magdaldalan sa galit. Bullshit. Nandito man siya, hindi niya tayo mapipigilan. Sino siya sa tingin niya? Hindi niya kayang hawakan ng kandila ang Lee family ng Kirea. Pati si Jong Sok ay tumawa. Sayang patay na siya, kung ganoon. Gusto kong pumunta siya dito at bugbugin ako kung kaya niya. Maghintay lang. Mangyayari ito balang araw. Halos masabi na ni Zoe ang sobrang galit. Inasahan ko ito. Kung kaya mong buhayin ang mga patay, syempre. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1277. Si Jong Sok ay masyadong mapagmataas para sa kanyang sariling kapakanan. Parang may higanting bullseye sa kanyang mukha, naghihintay na lang na may magpapaputok dito. Ang pamilya Lee ay walang iba kundi kasuklam-suklam. Naiinis na lang na nakita sina Zoe at Iris. Bakit hindi sila dumating noong si Levi ay nakoronahan pa bilang Diyos ng digmaan? Halatang natakot sila. Nagawa lang nilang maging ganito kabastos dahil wala na si Levi dito. Patuloy sa pagtawa si Jong Sok. Well, hindi na siya nagpakita after all this while. Sa tingin ko, siya ay dapat na nagngangalit sa impyerno, ha? Nagtawanan ang karamihan. Dahil nandito ka, mag-usap tayo. Ano ang kailangan para mapaalis mo ang Morris Group? Diretsyong tanong ni Zoe. Nagsimulang kabahan ang mga miyembro ng council ng Morris Group. Oras na para magpasya sa kanilang kapalaran. Tumingin si Jong Sok kay Zoe. Simple lang, ibigay mo ang posisyon mo bilang chairman, Nobela. Ang isang pangungusap na iyon ay tumama sa kanila na parang kidlat, na nag-iwan sa kanila na hindi makapagsalita. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ka-daring si Jong Sok. So, gusto mong bumaba si MS Lopez para sa kumpanya? Hindi pwede. Masungit na sabi ni Iris. Umiling si Jong Sok. Hindi,
Nagkamali ka sa akin. Wala akong pakialam sa Morris Group. Gusto ko lang bumaba si Zoe. Kung sino ang gustong sumunod na maging chairman ay maaaring kunin ito. Ang mga miyembro ng konseho ng Morris Group ay nakahinga ng maluwag nang marinig iyon. Tinitigan ni Jong-sok si Zoe na may malamig na ngiti sa mukha. Handa ka bang isakripisyo ang iyong sarili para sa iyong mga tauhan? Nagsimulang magsalita ang ilan sa mga miyembro ng konseho, Ms. Lopez, hindi rin namin gusto ang kinalabasan na ito, ngunit kailangan mong isipin ang higit sa kabutihan. Huwag kang mag-alala, Ms. Lopez, aalagaan naming mabuti ang kumpanya. Karaniwang sinisikap nilang habulin si Zoe sa lalong madaling panahon upang makalaya sila sa gulo na ito. Sinulyapan ni Zoe ang mga tao at nag-alinlangan habang sinasabing, sige, bababa ako sa pwesto basta pumayag ka na tumigil sa pag-atake sa Morris Group. Siyempre, sa totoo lang, handa akong pumirma ng kontrata para malaya mo akong ilantad kung sakaling salungat ako sa sinabi ko, natatawang sabi ni Jong-sok. Ang sinabi niya ay totoo, hindi siya interesado sa Morris Group. Kung tutuusin, nakamit na niya ang kanyang layunin na makuha ang palengke ni Erodia. Ngayon, ang natitira lang gawin ay pahirapan si Zoe at iba pa. Sige, pipirmahan ko na. Pinirmahan ni Zoe ang kontrata ng walang pag-aalinlangan at bumaba sa kanyang posisyon bilang chairman at lahat ng bagay na may kinalaman dito. Hindi na siya makakasama sa Morris Group mula noon. Ikaw, at ikaw. Itinuro ni Jong-sok si Iris, Elena, at ilan pang miyembro ng council. Nais niyang maalis na rin ang kanilang mga posisyon. Kailangan niyang maging walang awa upang maputol niya ang anumang posibilidad ng paghihiganti. Iyon ay kung paano gumagana ang Triple Group. Masaya ka na ba ngayon? Ginawa namin ang lahat ng hinihingi mo sa amin. Tanong ni Zoe. Saglit na nag-isip si Jong-sok at nagsalita, isa pa. Pinangalanan siguro ni Levi ang kumpanyang ito na, Morris Group, pagkatapos ng kanyang matalik na kaibigan, tama ba? Well, gusto kong palitan ang pangalan. Hindi. Agad namang tumango si Zoe. Umiling din si Iris at ang iba pa. Ito ay hindi lamang mahirap na trabaho ni Levi, ito ay sa kanila rin. Hinding-hindi sila papayag na palitan ang pangalan ng ganoon lang. Pinandilatan sila ni Jong-sok at sinabing, hindi kayo ang lugar para magsabi ng hindi. Wala na kayong kinalaman sa Morris Group. Isa pa, dapat umalis na kayong lahat dahil hindi na kayo bagay dito. Dahil dito, pinalaya si Zoe at iba pang mga dating miyembro ng konseho. Nakatitig sila sa mga gusali ng opisina, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga tingin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1278. Para sa kapakanan ng daan-daang libong empleyado na nagtatrabaho sa Morris Group, alam ni Zoe na kailangan niyang ipahinga ang kanyang kaso. Makakalaban niya ang Triple Group. Alam niyang nasa kanya pa rin iyon. Gayunpaman, aabutin ng libu-libong tao ang mawalan ng trabaho. Ang ilan sa kanila ay maaaring mawalan ng kanilang mga pamilya bilang isang resulta, habang ang ilan ay maaaring magsakripisyo ng kanilang mga buhay. Anong bully? Kung buhay pa lang si Levi. Napaluha si Iris. Sinaman siya ng tingin ni Zoe na puno ng emosyon. Buhay pa si Levi, pero masaya lang. Siya ay nakarete sa buong buhay niya. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, magugulo lang siya at mag-aalala. Baka mapaluha pa siya sa frustration. Galit na makakapanood lang siya, at walang kapangyarihang tumulong sa anumang paraan. Ang pakiramdam na iyon ng kawalan ng kakayahan ay maaaring magdulot sa kanya sa gilid. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya. What's the point kung malaman niya? Ang mas maraming lutuin ay masisira lamang ang sabaw. Bagamat nangako si Jong-sok na paalisan ang Morris Group at iiwas sa pagpapasakop sa kumpanya, patuloy niyang pinilit ang Morris Group na magsagawa ng sariling negosyo alinsunod sa kanyang mga plano sa pagpapaunlad. Minamanipula niya ang kumpanya tulad ng isa sa kanyang mga laruan. Nagpadala pa si Jong-sok ng isang anunsyo na nagdedeklara na ang Morris Group ay papalitan ng pangalan ng Castle Group. Nagalit si Zoe at ang iba sa balita. Niloko tayo. Gaano siya kawalan Jie? Kasuklam-suklam. Nangako siyang palayain ang Morris Group. Pumirma pa siya ng letter of promise. Paano niya nagagawa ang ganoong bagay?
Karaniwang tinatakan niya ang kanyang marka ng pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan sa kumpanya. Napakasamang tao. Ito ang tunay na kulay ng Triple Group, pagkatapos ng lahat. Ang pagsunod sa etika ay labag sa kanilang kalikasan. Sa mismong araw ding iyon, nagsagawa ng press conference ang Morris Group para opisyal na ipahayag ang pagbabago ng pangalan. Si Lee Hong-yi ay hinirang bilang chairman. Si Lee Hong-yi ay isang kirin na dating nagtatrabaho bilang isang technician para sa Morris Group. Ngayon, nag-rocket siya sa mga hanay para maupo sa trono ng kumpanya. Ito ay maaaring gawa lamang ni Jong-sok. Sa halip na personal na makialam sa Morris Group, nag-install siya ng conduit. Ngayon, nasa ilalim ng kanyang hinlalaki ang chairman. Ang kumpanya ay kasing ganda niya. Sa kabila ng kanyang galit, walang magagawa ang mga katulad ni Zoe. Ang tanging silver lining ay ang kumpanya ay umiiral pa rin at wala sa mga empleyado ang kailangang mawalan ng trabaho, nobela. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Ito ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng pagkana ni Jong-sok. Sina Abigail at Tiffany ay dinukot sa ilalim ng mahiwagang kalagayan sa Oakland City. Ang pamilya Meyers ay kumukulo sa galit at hindi makapaniwala, ngunit ang tanging magagawa nila ay manood. Hindi lang iyon, naaga na rin ang kaklase ni Levi na si Chloe. Gayon din si Mia mula sa pamilyang Southampton Jones. Ang pamilya Jones ay hindi man lang nang ahas na hanapin siya. Malamang, binigyan sila ng babala. Nang magising sina Abigail, Tiffany, at ang iba pa, nakita nilang nakakulong sila sa pansamantalang selda. Sa harap nila ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki na may makapidyo hiningang mga katangian. Gumapang ang labi niya ng malademonyong ngisi. Si Jong-sok ang nagtipon sa kanila. Pagkatapos ng malawak na pagsisiyasat, napagpasyahan ko na, bukod kay Zoe Lopez, ikaw ang mga babaeng kasama ni Levi Garrison. Kung may susundan ka, tiyak na tutulong si Levi. Tumawa ng nakakatakot si Jong-sok. Anong balak mong gawin? Ngumisi si Tiffany. Mula ngayon, magiging alipin ko na kayo. Hanggat taglay ninyo ang marka ng alipin, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Nang malapit nang ilabas ni Iris ang kanyang galit, nagpatuloy si Jong-sok, si Zoe at ang iba pa ay hindi rin maliligtas. Ibebenta si Emma Jones sa mga slums ng isang banyagang bansa at sasaluhin siya ng isang grupo ng mga hooligan. Tungkol naman kay Zoe Lopez, ipapakasal ko siya sa isang makulit na matandang lalaki. Sa wakas, ang anak ni Levi ay isusubo sa isang pervert. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1279. Si Jong-sok ay naghanda ng isang kakilakilabot na kinalabasan para sa bawat babaeng malapit na kaanib kay Levi. Ang pag-iisip ng kanyang planong paglalaro ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Jong-sok. Kasuklam-suklam. Nasaan itong tapang mo noong nariyan pa ang bayaw ko? Galit na sigaw ni Abigail. Eksakto. Ikaw ay walang iba kundi isang kasabwat na daga. Wala kang halaga kahit kailan. Hindi nakakagulat na ang Triple Group ay isang napakasamang kumpanya. Ikaw lang ang may kaya sa mga ganyang gawa. Nakakaawa. Ang mga babae ay tinutuya, ang kanilang mga boses ay nagsasama-sama. Hindi nila alam ang kanilang pagtatangka na pahirapan si Jong-sok ay walang saysay. Sa totoo lang, mas lalo pang napangiti si Jong-sok. Anong silbi ng sinasabi mo lahat ng ito? Oo naman, ako ay isang conniving rat. E ano ngayon? Sayang patay na si Levi. Nasa kamay ko ang kanyang asawa, anak, at ina. Paano siya gagantay? Panunuya ni Jong-sok. Ikaw. Natigilan ang mga babae na hindi nakapagsalita. Ano ang maaari nilang gawin sa harap ng gayong tahasang kawalang hiyaan? Maaaring wala ang aking bayaw, ngunit makukuha ka pa rin ng karma. Binaril ni Abigail ng mga punyal si Jong-sok. Talagang makakatagpo ka balang araw. Nagsisigawan ang ibang mga babae. Kahit ano, ang karamihan sa inyo ay nakatakdang maging alipin ko mula ngayon. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mga upuan sa unahan sa tinatawag na retribution na sinasabi mo, ganti ni Jong-sok. Sa sandaling ito tumakbo ang isa sa kanyang mga alipin. Sir, pumayag na ang mga taga-ibang bansa. Maaaring ibenta si Emma Jones sa mga slum doon anumang oras. Tiyaking pahihirapan nila siya kahit na wala ang aming mga tagubilin. Ang kanyang natitirang mga araw ay magiging isang buhay na impyerno. Ngumisi ang alipin.
Ang pinuno ng War Group, si Mr. Williams, ay darating sa Northampton ngayong gabi. Sabik na sabik siyang pakasalan si Zoe Lopez. Si Jong Sok ay nagpakawala ng kasiyahan. Yung matandang pervert, ilang buhay na ba ng mga batang babae ang sinira niya sa paglipas ng mga taon? Dapat nasa 1,000 na ang bilang ngayon. Eksakto. Ilang asawa na ba siya? Nabalitaan ko na marami sa kanila ang pinahirapan hanggang mamatay. Maging si Jong Sok mismo ay lubos na naiinis sa lalaki. Sige, maghahanda akong tanggapin siya ngayong gabi. Muling kinulong ni Jong Sok ang mga babae at hinintay na lumubog ang gabi. Sa gabi, personal na pumunta si Jong Sok sa airport para salubungin si Mr. Williams ng War Group. Hawak niya ang parehong katayuan sa lipunan tulad ng ginawa ng Delhi Group sa Kira. Dahil dito, hindi siya isang lalaki na dapat magtripan. Hindi nagtagal, nakita ni Jong Sok ang isang linya ng mga tao mula sa War Group sa paliparan. Si Mr. Williams ay tinulungan ng ilan sa kanyang mga tauhan palabas ng eroplano. Ang kanyang mga tampok ay sumisigaw ng lekeri. Halos kalbo na siya at may mapunggay na mga mata na ginamit niya sa pag-scan sa paligid. Sapat na sa paningin ng kanyang bibig ang naninilaw na mga ngipin para mabaling ang sikmura ng sinuman. Siya na talaga ang pinaka-nakakasuklam na lalaking nakita ni Jong Sok. Gayunpaman, tanging mga ngiti lang ang nakaplaster sa mga mukha ng kanyang mga nasasakupan, nobela. Siya ay halos araw, pagkatapos ng lahat. Ginoo Williams, masayang bati ni Jong Sok. Hello, Mr. Lee. Gusto ko lang sabihin na hindi lang ang asawa ni Levi Garrison ang gusto ko, pati ang mag-ina niya. Oh, at pati na rin ang kanyang kapatid na babae. Gusto ko silang lahat, magiging masaya tayong magkasama. Sabihin ang iyong presyo, hindi ako makapaghintay na makuha silang lahat. Humajijek si Mr. Williams. Halata ang excitement niya. Nang marinig niya na si Jong Sok ay nagbabalak na tanggalin ang mga babaeng iyon, alam niyang kailangan niya itong gawin sa kanya. Hindi na nagulat si Jong Sok sa pagpasok ni Mr. Williams. Lagi na lang siyang ganito. Laging matako sa mga ganyang bagay. Walang problema. Gayunpaman, plano kong magsagawa ng auction para sa anak ni Levi. Nagpadala na ako ng salita kaya kailangan kong ituloy ito, sagot ni Jong Sok. Oo naman, sisiguraduhin kong ako ang pinakamataas na bidder. Napasigaw si Mr. Williams sa sarap. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1280. Tumawa si Jong Sok. Simple lang ang gusto ko. Gusto kong pagmamayari ang 25% ng iyong mga operasyon sa paggawa ng petrolyo sa hilagang kanluran ng Sinya. Nag-alinlangan si Mr. Williams. Hindi niya inaasahan na si Jong Sok ay may ganoong kitikam-takam na gana. Ngunit sa paraang ito, hindi lang ang asawa ang aking mahahawakan kundi pati na rin ang anak at ina ng Diyos ng digmaan. Ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Fine, nakuha mo na. Ipinahayag ni Williams. Tumanggaw si Jong Sok. Hindi ko lang gagawing kakilakilabot ang buhay ni Levi, ngunit nakuha ko rin ang bahaging pagmamayari ng mga operasyon sa paggawa ng petrolyo. Iyan ay nagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Nagkasundo ang magkabilang panig. Inakay ni Jong Sok si Mr. Williams sa mga tuluyan. Ginoo Lee, sa tingin mo ba mamayang gabi? Si Mr. Williams ay nagmula sa malayong sulok ng mundo at handang magpakasawa sa lahat ng kanyang hedonistic na pagnanasa. Ayaw niyang maghintay pa ng 1 segundo. Si Jong Sok ay nanatiling may ngiti sa kanyang mga labi. Pasensya na po Mr. Williams. Magagawa namin ang lahat ng gusto mo bukas kapag dumating na ang lahat. Pinag-isipan muna ni Mr. Williams ang mga sinabi ni Jong Sok habang tuluyang pumayag sa mungkahi ng huli. Pinag-uusapan natin ang mga minamahal na kababaihan ng Diyos ng digmaan. Ang mga mahal sa buhay ng makapangyarihang lalaki na iyon, na may sapat na kapangyarihan upang labanan ang maraming bansa, ay akin na aalisin kung gusto ko. Ito ay kamangha-mangha. Hindi ako makapaghintay. Ang espiritu ng 2 lalaki ay abot langit. Hindi pa sila naging ganoon kasaya sa kanilang buhay. Samantala, ligtas pa rin si Zoe sa ngayon. Gayunpaman, tila hindi niya makontak si Iris o Abigail. Si Emma ay sumugod sa kanya sa sobrang takot. Zoe, may nangyaring kakilakilabot. Si Mia ay kinidnap ng Triple Group.
Malinaw na binibigyan nila tayo ng hamon. Nagbanta pa sila na isusubasta si Evie. Ano? Umakyat ang galit ni Zoe sa bubong. Gusto nilang ipa-auction ang anak ko. Paano niya ito natitiis? Kung hindi lang ganoon kalakas ang triple group. Bakit hindi na lang tayo mag-impake at umalis? Hindi tayo pwedeng manatili dito. Hindi kami tugma para sa triple group, masyado silang malakas. Mungkahi ni Zoe. Matagal na niyang pinaglalaroan ang ideyang umalis sa grid. Hindi natin kaya. Pagbalik ko, napagtanto ko na napapalibutan na pala kami. Walang paraan na makakaalis tayo. Bumagsak ang mukha ni Emma. Isinara na sila ng triple group. Walang makatakas. Walang balak ang triple group na palayain kami. Walang choice si Zoe kundi humingi ng tulong kay Dale. Gusto kong iligtas din kayo ni Evie. Sa kasamaang palad, hindi ako makakalaban sa Deli Group. Kahit si Tyrone ay nasa kanila beck and call. Para sa kapakanan ng pamilya, wala akong ibang pagpipilian kundi ang isakripisyo mo. Binaba ni Dale ang tawag. Ang Deli Group ay hindi naiiba sa Frostford sa kanya, nobela. Ang pagpunta sa maling panig ng alinman sa isa ay maaaring potensyal na baybayin ang kompletong paglipol para sa kanya at sa kanyang pamilya. Si Zoe ay umiikot sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Sino ang maaari nating lapitan ngayon? Dito na lang ba tayo uupo at hihintayin ang ating kamatayan? Nalungkot sina Zoe at Emma. This time, si Forlivia naman ang tumawag. Nagdial siya ng numero. Tawagan mo si Daddy. Ililigtas tayo ni Daddy. Sa kabila ng kanyang murang edad, madalas kausap si Levi sa telepono. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Maya-maya ay narinig ang boses ni Levi mula sa receiver, Evie. Andito na si Daddy. Naluluha si Forlivia. Daddy, halika na dali. May nang-aapi sa atin. Halika at iligtas kami. Tahan na, Evie. Pupunta ako dyan bago mo malaman. Huwag kang umiyak. Hintayin mo ako. Ang tawag mula sa kanyang anak na babae ay naging pinakapangkaraniwang pagkabalisa ni Levi. Bakit mo tinatawag ang iyong ama, Evie? Napabuntong hininga sina Zoe at Emma. Walang kwenta kung sabihin ito kay Levi. Ni hindi siya makakagawa. Paano niya tayo ililigtas?